Binabati sa aming Lingwei na Diyos ng digmaan. Pagkaraan ng 18 taon, sa wakas ay natapos na ang rebelyon sa hangganan. Taboy ang mga kalabang mananakop na protektahan ang kapayapaan ng Daksha. Ikaw ay opisyal na hihirangin bilang Lingxiao na Diyos ng digmaan. Gagawaran ng isang Dragon Hall para sa iyong walang kapantay na karangalan. Pagbati sa Lingxiao na Diyos ng digmaan sa inyong matagumpay na pagbabalik. Pagbati sa Lingxiao na Diyos ng digmaan sa inyong matagumpay na pagbabalik. Manager Meng, Narito po ako. 18 taon na ang nakararaan nang pumunta ako sa digmaan sa Hilaga. Napilitan akong iwanan ang bagong silang kong anak na babae. Ngayong 18 taon na ang nakalipas. Nahanap mo ba ang kinalalagyan niya? Nahanap na po namin siya. Bilis, sabihin mo. Ang anak niyo po ay inampon ni na Barangay Zhou Zhou Libo at ang asawa nitong si Wang Ju sa loob ng 18 taon. Sa ngayon ay ang pangalan niya ay Zhou Xiaxia. Mabuti. Sumama ka sa akin at pupuntahan natin ang anak ko. Nakapasa ako sa universidad. Tay, nakapasa ako sa universidad. Ito ang sulat ng pagtanggap na ipinadala sa akin ng eskwelahan. Naku, Xiaoxia, ikaw ang kauna-unahan sa ating Barangay Zhou na naging isang estudyante ng universidad. Ha ha ha. Ito ay swerte para sa ating pamilyang The Zhou Familia. Maayos pala ang buhay ng anak ko. Tayo na. Tay, Nay, maaari na po ba akong mag-aral sa universidad? Gusto mong mag-aral? Imposible. Bakit po? Hindi ba't yun ang usapan natin? Sabi niyo po kapag nakapasa ako ay pag-aaralin niyo ako. Kailanman, huwag mong isiping makakaalis ka pa ng Barangay Zhao. Pa, nangako ka sa akin na basta makapasa ako sa kolehiyo, hahayaan mo akong mag-aral. Nangako ka sa akin. Kung pupunta ka sa kolehiyo, sarami ng mga kalalakihan dito sa Barangay Zhao, sino ang lilingap sa kanila? Sikat na sikat ka na ngayon. Maging ang mga taga-ibang baryo ay pumupunta na rito para hanapin ka. Ngayon, habang bata ka pa, tulungan mo kaming mag-asawa na kumita ng maraming pera. Ha ha ha. Ma, nakikiusap po ako sa inyo. Masama ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Huwag niyo na po akong pilitin sa mga ganitong bagay, Ma. Naku, walang silbi ang pagmamakaawa mo sa akin. Halika rito. Dapat ay sumunod ka. Gawin mo ng maayos, ikaw, Uncle Wang. Tulungan mo si Mama na kumita ng pera. Para Hindi ba? mahalin ka ni Mama. Ngayon, susubukan natin ang isang bagay na masaya. Matandang Meng, narinig mo ba kanina ang sigaw ni Xiaoxia? Matandang Meng, narinig mo ba kanina ang sigaw ni Xiaoxia? Hindi po. Siguro namamalikmata lang ako. Masayang masaya si Xiaoxia. Siguradong masaya ang buhay niya. Diyos ng digmaan. Kailangan po ba nating sunduin si Miss Xiaoxia? Huwag na. Ang rebelyon sa hangganan ay kapapayapa pa lamang. Marami pang matitigas ang ulong mga kalaban ang naghihintay ng pagkakataong lumaban muli. Mas mabuting manatili si Xiaoxia doon dahil kaysa sa piling ko, mas ligtas siya roon. Masusunod po. Para sa kaligtasan ni Xiaoxia, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay dapat nating ilihim. Masusunod po. Xiaoxia. Xiaoxia. Lolo Lee, kumusta po? May balita na ba? Wala pa. Sa hilagang hangganan ng Daxia, magulo ang sitwasyon doon at madalas ang mga gulo. 18 taon na ang nakararaan. Sino ba ang maglalakas loob na manganak sa gitna ng gulo? Ang mahanap ang iyong nanay ay halos imposible na. Mabilis lumipas ang panahon. 18 taon na rin pala. 18 na ang ating Xiaoxia. At lalo ka pang gumaganda. Lolo Lee, ano po ang ginagawa niyo? Sa wakas, turno na ni Lolo. Nagmamapangahas ka na ha? Ano? Akala mo ba talaga makakatakas ka? Nagmamakaawa ako sa inyo. Pakawalan niyo ako, hayaan niyo akong umalis. Ikaw na makulit na bata, mas lalo kang hindi nakikinig. Akala mo ba hindi nakita kaya? Pumasok ka rito. Pasok! Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ikaw na bata ka, tingnan natin kung saan ka patatakbo ngayon. Boldly? Bilisan mo. Maraming tao ang naghihintay sa likod. Sige, sige, sige.
Xiaoxia, maging isang masunuring bata ka. Huwag. Ha? Anong nangyayari? Bakit parang naririnig kong tinatawag ako ni Xiaoxia? Imposible. Bakit naman kaya si Xiaoxia ay biglang tatawag sa akin para humingi ng tulong? Hindi pwede. Hindi ako mapakali. Pupuntahan ko siya bukas para tingnan. Hello po. Nandito po ako para suportahan ang inyong anak na si Zhao Xiaxia sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ha? Ganito po iyon. Ang kumpanya po namin ay taon-taong nagbibigay ng pondo para makapag-aral ang mga bata mula sa probinsya sa universidad. At ngayong taon ay kasama si Xiaoxia sa listahan. Nandito po ako para kausapin si Xiaoxia tungkol sa kasunduang ito. Ito. Iyan. Kayo po. Hindi nyo na kailangan siyang kausapin. Sa akin nyo na lang po sabihin ang lahat. Ang tungkol sa pag-aaral, hindi ko maaaring payagan ng bruhang iyon na mag-aral. Pero ang pera, siguradong makukuha ko iyon. Pwede po tayong mag-usap? Pero si Xiaoxia ay kailangang narito. Hayaan niyo akong makita siya. Iyan ay... Tumigil ka riyan. Tulo. Hep, hep, hep. Wala sa bahay si Xiaoxia. Tungkol sa bagay na ito, diretsahan na tayong mag-usap. Pero, parang may naririnig akong boses sa loob. Walang boses doon. Nagkamali lang po kayo ng dinig. Nagkamali lang kayo. Tumingin ka rito. Lahat ng video sa mga nakalipas na taon ay itinabi ko para sa iyo. Kung gusto mo pang magpatuloy sa buhay, sumunod ka ng maayos sa akin. Ay, tatay niya. Aba, nandito pala sa bahay si Xiaoxia, hahaha. Xiaoxia. Xiaoxia. Kamusta po, auntie? Para sa kaligtasan ni Xiaoxia, kailangan kong kontrolin ang emosyon ko. Xiaoxia, magkano ang kailangan mo para sa pag-aaral mo sa kolehiyo? Susuportahan ka ni auntie. Iyan ay. Siguro aabot iyan ng $100,000? Sige, Mahal, sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo, hindi sasapat ang $100,000. Dapat ay hindi bababa sa $200,000. sige. Ano? Iyon ay. Hindi pa rin sapat ang $200,000, dapat ay $500,000 man lang. Tama ka dyan. Sige. Hindi problema ang pera. Basta ba si Xiaoxia ay masayang makakapagtapos ng kolehiyo kahit magpatuloy pa sa masters o doctorate man. Ayos lang sa akin. Mag-masters? Mag-doctorate? Eto na, yayaman na tayo. Yaman na natin. Teka lang, hindi sapat ang puro salita lang. Ibigay mo na ang pera ngayon din. May $500,000 ang card na ito. Hala, 18 na siya. Dapat na siyang pumasok sa... Anong nangyari dito? Ako. nakuha ni Xiaoxia iyan sa pagbubuhat ng damo para sa mga baboy. Ganyan talaga ang mga bata sa probinsya. Maagang nagtatrabaho sa bukid, gumagapas ng pagkain ng hayop, maagang nagiging responsable ang mga anak ng magsasaka. Xiaoxia, totoo ba ang mga sinasabi niya? Ako. Xiaoxia, kinakausap ka ni auntie. Sa itsura ng bakas ng sugat, parang nagmula talaga ito sa isang uri ng lubid. Mukhang nag-iisip lang pala ako ng masama. Masyado lang akong kinakabahan. Ito ay isang espesyal na gamot sa sugat na may hinalong buto ng dragon bilang sangkap. Kung gagamitin mo ito araw-araw, mawawala ang kahit anong peklat. Ang babaeng ito mukhang napakayaman. Hindi ba mas mabuting may pera siya para mas marami tayong makuha sa kanya? Salamat po, auntie. Kayong mga kabataang babae, gusto nyo talagang maging maganda. Ang pagiging masipag ay kapuri-puri, pero huwag naman tayong magkaroon ng mga peklat.
Siya ang unang taong nagpakita ng malasakit sa akin. Sana ay kayo na lang ang nanay ko. Nanay, Ano yon? Haha. Ma, Bata ka, narito naman ang nanay mo, di ba? Bakit ka sumisigaw? ma, Hahaha. Nagkamali pala ako. Akala ko si Xiaoxia ang tumatawag sa akin. Sino po ba ito? Anak ko yan. Sundalo siya sa hukbo ng Daksha. Ang pagbalik niya ay para makasal sila ni Xiaoxia. auntie, tulungan niyo po ako. Ayokong magpakasal sa kanya. Kasal? Hindi ba't dapat pupunta si Xiaoxia sa kolehiyo? Iyon. Pagkatapos ng kasal, maaari pa rin namang mag-aral, hindi ba? Uy, totoo yan. Silang dalawa. Ay magkabata pa lamang. Matagal na nilang gustong ayusin ang kanilang kasal. totoong si Zhou Hao ay nagtatrabaho sa Daxia Legion at sa ngayon ay wala siyang kahit anong nilalabag na batas. Masyado lang siguro akong nag-aalala. Sa 18 taon na wala ako, sila ang naging kasama ni Xiaoxia. Laki silang dalawa na magkasama. Nagbabantayan sa isa't isa. Talagang madaling mahulog ang loob sa ganoon. Sige. Sa kasal ni Xiaoxia, asahan ninyong pupunta ako. Salamat, haha. Inaasahan namin kayo po. Ingat po kayo sa pag-alis. Opo. Parusahan siya. Gusto mong sumigaw, ha? Nay, tama na. Baka himatayin na naman siya sa ginagawa niyo. Huwag. Habang mas magulo ang selebrasyon, mas gaganda ang buhay natin. Mga kasama, sige pa. Oo. Nakayapak ang bride. Patingin nga ako. Nasaan ang mga sapatos? Hahaha. Hoy! Ang mga babaeng kinakasal dito sa Barangay Joe ay walang mga suot na panloob. Sinusubukan mo pang magtago? Pinakasalan kita para lang paglaruan ng mga taga-baryo. Mga kanayon, ituloy ang saya. Mga kababayan, kasal ng anak ko ngayon. Dapat kayong kumain, uminom, at magsaya. Ngayon, may ipakikita ako sa inyong bida sa programang ito. Ano nga ba ang lumang tradisyon ng Barangay Joe? Ano ulit? Dapat halikan ng bagong kasal ang biyenan niyang lalaki. Huwag. Bitawan niyo ako. Saan ka pupunta? Halikan mo na siya. Bitawan niyo ako. Mama, tulungan mo ako. Nanay, tulungan mo ako. Bakit niyo hinaharangan ang daan? Dito sa Barangay Zhao, may malaking pagdiriwang ngayon. Lahat ng pupunta sa kasal ay kailangang magbigay nito. Matandang Meng, bigyan mo siya ng 800 dolyar na regalo. $800? Ginagawa mo ba kaming pulubi? Ang gusto namin ay 80,000 dolyar. 80,000 dolyar? Sige na. Kailangan naming makarating sa kasal ni Xiaoxia. Matandang Meng, ibigay mo sa kanila ang card. Ang dami-dami namin dito. Pagkatapos ay bank card lang ang ibibigay mo. Sinasabi ko sa iyo, hindi pwede. Gusto namin ng cash. Cash. Dapat cash. Ibigay ang cash. Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking cash ngayon? Wala kayo sa katwiran. Mama, tulungan mo ako. Mama, tulungan mo ako. Hindi naman ito ang unang pagkakataon. Bakit nahihiya ka pa? Walang iyak ka? Huwag kang magkunwaring inosente sa harap ko. Ano bang inaarte mo dyan? Brother How? Handa na ang kulungan ng aso? Maaari na nating papasukin ang bride sa loob. Palabasin niyo ako rito. Palabasin niyo ako.
Palabasin niyo ako rito. Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako. Ha ha ha. Pakawalan niyo ako. Ha ha ha. Palabasin niyo ako. Masaya ba ito? Ha ha ha. Mga kanayon, halina kayo rito. Opo. Ha ha ha. Mama, nasaan ka po? Bilisan mo at tulungan mo ako. Mama, Ha ha ha. Pwede na ba kaming dumaan ngayon? Hahaha, kaming mga taga-barangay Zhao, ang tagal naming naghintay sa inyo. Hindi ba dapat ay bigyan nyo kami ng magandang klase ng alak? Ano? Anong alak ba ang gusto nyo? Siyempre, gusto naming uminom ng pinakamagandang alak sa buong Daxia, ang Daxia Moutai. Hahaha. Daxia Mutay? 2 bote lang ang mayroon sa buong Daxia. Hindi ba parang nag-iimbento lang kayo niyan? Kapag hindi nyo kami binigyan ng Daxia Moutai, wag na kayong tumuloy sa kasalan ngayon. Oo nga, gusto naming uminom ng Mutay. Tama, yun nga. Matandang Meng. Yung 2 bote ng Daxia Mutay ko, ibigay mo sa kanila. Pero po, Gawin mo na. heto. Hoy. Totoo ba ito o peke? Siguro peke iyan. Balita ko ang 2 boteng Daxia Mutay na iyon ay nakadisplay sa loob ng Diyos ng digmaang Lingxiao doon sa Dragon Hall. Pupunta na ako sa kasalan. Tingnan natin kung sinong mga has na humarang sa akin. Ha ha ha. Uy, sa ganitong pagkakataon, paanong hindi natin titingnan ang ginawang masterpiece nitong si Barangay Joe nitong mga nakaraang taon? ibigay mo sa akin. Akin na yan. Gusto mo ba to? Ha ha ha. Uy, dahil mahalaga ang bagay na ito, dapat ay tayong lahat ay magsama-samang panoorin to. Uy, Huwag kayong tumingin. Ha ha ha. Sabi ng huwag kayong tumingin. Hala, tingnan nyo. Huwag niyo tingnan. Ako! Ako muna! Uy, Lao Joe! Ikaw ba to? Huwag kayong tumingin. Tingnan mo. Ikaw nga, June. Ikaw, tingnan mo. Grabe, ha ha ha. Grabe talaga. Halika na rito. Patingin din ako. Patingin din. Uy. ay, tingnan nyo ako, hindi ko sinasadyang mahulog ito sa sahig. Ano bang ginagawa ninyo? Ano? Ngayon ang kasal ng anak ko at ni Xiao Xia. Ito ay isang tradisyon sa kasal. Tradisyon sa kasal? Oo. Ito ang tradisyong panswerte. Habang mas magulo, mas giginhawa ang buhay. Hehe. Luma na itong kaugalian namin. Tama, tama. Totoo iyon. Kaugalian sa kasal. Ganoon talaga, kailangang magsaya. Nasaan si Xiao Xia? Si Xiao Xia ay Nasaan siya? siya. Tumabi kayo. Xiao Xia. Auntie, Buksan niyo ang kulungang ito. Sandali lang. Ang kulumang ito ay hindi pwedeng buksan. Ano ka mo? Hindi pwedeng buksan? Miss Ling Wei, malaki ang pasasalamat ko sa perang binigay mo kay Xiao Xia para suportahan siya sa pag-aaral sa kolehiyo. Malaki ang respeto ko sa iyo, kaya pakiusap ay irespeto mo rin kami. Tama iyan. Ang pagpasok ng bride sa kulungang ito ay ang tradisyon namin dito sa Barangay Zhao. Dahil pumunta ka rito sa Barangay Zhao para sumaksi sa kasal dito sa Barangay Zhao, dapat ay respetuhin mo ang mga kaugalian namin, di ba? Oo nga, nakasalalay dito ang habambuhay na kaligayahan ni Xiao Xia. Dahil ikaw ay ibang tao lamang, wala kang karapatang makialam dito. Bagay na ito ay tungkol sa habambuhay na kaligayahan ni Xiao Xia. Ikaw ay isang estranghero lamang at wala kang karapatang makialam sa usapang ito. Tama, tama. Ang mga ganitong kaugalian sa kasal ay hindi na kailangang sundin. Isa ka lang namang estranghero. Ano bang karapatan mo para pakialaman ang mga tradisyon namin sa Barangay Joe at magdikta sa amin? Tama. Huwag mong isiping porke mayaman ka, ay ang galing mo na. Kung hindi susunod sa mga kaugalian dito sa Barangay Zhao, hinding-hindi na makakataas ng noo si Xiao Xia dito sa nayon. At kahit saan siya pumunta, ay pandidiriyan siya. Kamalasan, Pagkatapos ikasal ni Xiao Xia, dito pa rin siya maninirahan. Kaya hindi ko dapat gawan ng mga kaaway si Xiao Xia.
Pero, ang tradisyong ikulong ang bride sa loob ng kulungan ng aso, ngayon ko lang narinig yan. Pero sa tingin ko, respetuhin naman ninyo ang desisyon ng bride. Xiaoxia, gusto mo pa bang ituloy ang mga kaugaliang ito sa kasal? Ako. Ayos lang. Kung ayaw mo nang ituloy, ililigtas ka na ni auntie ngayon din. Pero sa huli, ikaw pa rin ang makakasama ni Zhou Hao sa buhay. Kaya kung gusto mong ituloy, rerespetuhin ka ni auntie. Payag ako. Narinig mo ba yon? Sinabi niyang payag siya. Hay nako, itong si Xiaoxia, sa huli, ay dito talaga lumaki sa Barangay Zhao at para sa aming Barangay Zhao, talagang may malasakit siya. Pagkatapos akong pakasalan, magiging isang kagalang-galang at tunay na miyembro na si Xiaoxia ng Barangay Zhou? Sige. Dahil iyan ang iyong desisyon, ay rerespetuhin ka ni auntie. Ha 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 ha. Halika na. Halika. Ituloy-tuloy lang natin ito. Sige pa, maghagis pa kayo. Maghagis lang kayo, ha ha ha. Hoy, hoy, hoy. Ha 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 ha. Xiaoxia, 18 taon tayong nagkawalay. Ngayong nahanap na kita, hindi ko nahahayaang apihin ka paninuman. Pero, ito ba talaga ang kaligayahang gusto mo? Sandali, sandali. Tama na yan, okay na. Oras na para palabasin ang bride sa hawla. O, buksan nyo na. Sige po. Halika rito. Mukhang excited ka na, ha? Eto na, President Ling. Simula ngayon, si Xiaoxia na ang asawa ko. Ako na ang mag-aalaga sa asawa ko. Bakit ang lampa mo yata? Ngumiti ka. Ha ha ha. Auntie, tulungan mo ako. Ayokong magpakasal sa kanya. Auntie, tulungan mo ako. Ayokong magpakasal sa kanya. Hehehe, sige. Nagawa mo pang umiyak? Humanda ka mamayang gabi, papatayin kita sa trabaho. Ngayon naman, tutuloy na tayo sa susunod na bahagi, ang pag-aalok ng alak ng bride sa ating lahat. Sige, sige po, maupo na kayo lahat. Hahaha, tama. Painom na. Tara. Hahaha. Tara tara. Sapat na ba ang nakain ninyo? Sapat na lahat. O, uminom tayo. Sige, inom. Happy wedding. Salamat. Huy, bride, ayaw mo ba kaming pagbigyan? Mabababa ang tingin mo sa akin? Ay, hindi po. Bakit naman hindi pagbibigyan? Heto, Xiaoxia, uminom ka. Hahaha. Kasal ito ni Xiaoxia. Kailangan ko siyang irespeto. Sana lang ay maging masaya siya. Happy wedding! Nako, Gusto ko sanang makipag-cross-drink sa bride. Hindi ko lang alam kung papayag ang groom. syempre, payag ako. Oo naman, sige. Uy! Naku, ayos lang yan. Walang problema. Pulutin na lang natin. Pasensya na. Kasalanan ko ito. Hindi ko nahawak ang mabuti ang baso, ako na ang pupulot. Sige. Hindi ko nahawakan ng maayos ang baso ko. Pupulutin ko na. Sige. Hoy, Hoy! Hoy! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sandali lang. Miss Ling, pagkakamali lang ito. Ito ay lahat. Bahagi ng mga tradisyon sa Barangay Zoo. Huwag kang masyadong mabigla. Sino mang mapapangasawa sa amin dito sa Barangay Zhao, lahat ng bagong bride ay kailangang dumaan sa mga ganitong bagay. Talaga bang bahagi ito ng mga tradisyon sa Barangay Zhou? Siyempre naman. Kami ang nagpalaki kay Xiaoxia simula noong bata pa siya. Sasaktan ba namin siya? Ganyan talaga ang kaugalian sa kasal dito sa Barangay Zhou. Kahit na palagi itong binabatikos ng mga tagalabas, ngunit ang mga tao rito sa Barangay Zhou ay walang pakialam at patuloy na pinapanatili ang kaugaliang ito. Zhou Xiaoxia, ngumiti ka. Kundi, kapag nakaalis na ang babaeng ito, lagot ka sa akin. Umupo muna kayo. Mayaman lang ang babaeng iyan, pero isa lamang siyang mayamang babae at wala nang iba. Kung susubukan mo kaming kalabanin, sinisiguro namin na hindi na siya makakalabas pa ng Barangay Zhou ngayong araw. Tama iyan. Huwag kang umasang ililigtas kanya. Hindi kanya kayang iligtas. Sa huli ay madadamay lang siya dahil sa iyo.
At maiiwan din dito sa Barangay Zhao para magsilbi sa amin kasama mo. Ayos lang ako, auntie. Nabigla lang ako kanina. Talaga ba, Xiaoxia? Xiaoxia, gusto mo pa bang ituloy ang kasal na ito? Auntie, gusto ko itong ituloy. Auntie, mabuti kang tao. Kaya naman, hindi kita maaaring idamay. Napakasaya ng ngiti ni Xiaoxia. Pero bakit parang may kakaiba akong nararamdaman? Ang babaeng iyan, sisirain kaya niya ang plano natin. Napansin mo ba na parang masyado siyang concerned kay Xiaoxia? Ngayong binanggit mo yan, naalala ko tuloy. Bakit naman kaya ng babaeng iyan natustusan ng pag-aaral ni Xiaoxia sa kolehiyo? At bakit kailangan pa niyang pumunta sa kasal ni Xiaoxia? May kaugnayan kaya siya kay Xiaoxia? 18 taon na ang nakakalipas noong napulot natin si Xiaoxia sa Northern Territory. Anong klaseng lugar ang Northern Territory? Napakaraming mga nawala na doon. Swerte ni Xiaoxia dahil napulot natin siya. Sa tingin ko, ang lahat ng taong may kaugnayan kay Xiaoxia ay sigurado nang wala na sa mundong ito. Paano itong babaeng ito? Siguradong isa siyang regalo na kusang lumapit sa atin. Anong ibig mong sabihin? Bumalik ka sa loob at kumuha ng pampatulog. Lao Tzu, nandito na ang upuan mo. Ilagay mo lang dyan. Para saan ang upuang ito? Ang upuang ito ay para sa isang napakamakapangyarihang at mahalagang tao. Kung sino siya, malalaman mo rin pagdating niya. Ang buong lugar ng nayon ng Zhou ay nasa ilalim ng pamamahala ng Sun Ziquan. Magpadala ka ng mensahe, paparatingin mo siya agad dito. Mayroon akong ilang habilin sa kanya para masiguradong matulungan niya si Xiaoxia. Masusunod po. Oh, Xiaoxia. Oras na para magpasalamat sa iyong tagapagligtas. Anong ginagawa mo at nakatunganga ka lang? Bilisan mo at tagayan mo si Auntie. Oo nga, si Tita Ling, nagpunta pa siya rito ng malayo para lang batiin ka sa iyong kasal. Dapat mo siyang tagayan. Xiaoxia, tama ang tatay mo. Dapat talaga nating alukan ng inumin ang taong tumulong sa iyo. Tita Ling. Xiaoxia, anak ko, maligayang pagpapakasal sa iyo. Huwag uminom. Xiaoxia, anong ibig mong sabihin? Ha? Bakit napakawala mong galang? Hindi ka na ba nakikinig sa mga magulang mo? Xiaoxia, huwag mong kakalimutan na ngayong kasal ka na, magkapamilya na tayo. Dito ka pa rin titira sa bahay na ito. Oo nga, Xiaoxia. Bakit ayaw mong uminom si Auntie? Masaya sa kasal niyo. Si Auntie din ay masaya. Buong puso po ang kasiyahan ni Auntie para sa inyo. Dahil nilagyan iyan ng kung ano, huwag mong inumin. Magsalita ka, pipi ka na ba? Dahil kasi Tita Ling, nakakotse kayong pumunta rito. Kapag uminom ka, hindi ka na makakapag-drive. Napakabuting bata mo naman. Marunong kang mag-alala para kay Auntie. Huwag kang mag-alala. Uminom lang kayong dalawa ng uminom. At pagkatapos, ako na mismo ang maghahatid sa inyo pa uwi. Matandang Meng, inom ka muna. Mamaya ay hihilingin natin sa kanila na ihatid tayo pabalik. Huwag mong inumin yan. Walang hiya ka? Nagawa mo pang lumaban. Sinasaktan mo ba siya? Babae ko siya, kaya kahit kailan ko gustong manakit, ay magagawa ko. Auntie, gusto ka nilang hamakin? Puro masasama ang mga tao sa nayong ito, tumakbo ka na. Ikaw na babae ka, walang hiya, papatulan na talaga kita ngayon. Isa itong pampatulog. Kayo, nagawa niyo akong bigyan ng pampatulog. Bruha ka? May ligtas na daan pero hindi mo pinili. Sa kapahamakan ka pa lalong lumapit. Binigyan na kita ng pagkakataon. Pinaalis na kita, pero nanatili ka pa rin. Ngayon, hindi ka na makakaalis kahit kailan. Ang plano lang naman talaga namin ay kumuha ng maraming pera mula sa iyo.
Pero pinasok mo ang gulo, kusang loob mo pang ipinahamak ang iyong sarili, kaya huwag mo kaming sisihin. Hindi mo rin kami pwedeng sisihin. Ibigay mo sa akin. Huwag kang tumingin. Auntie, nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang tumingin. Huwag ka nang tumingin. Xiaoxia. Ang aking Xiaoxia. Mga hayop kayo, gagawin ko sa inyo. Pagbabayarin ko kayong lahat. Uy, ikaw! Bruwa ka. Sinasabihan kita, ito ang barangay Zhao namin. Ngayon, siguradong hindi ka makakalabas dito. Auntie, bilisan mo. Umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin. Umalis ka na. Xiaoxia. Bilis na, umalis ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Lumayas ka na. Hi! Walang hiyang babae? Talaga bang akala mo sa kakaunti mong kaalaman ay pwede mo na kaming hamakin dito sa Barangay Zhao? Ano? Hindi kami mahina dito sa Barangay Zhao. Mga kababayan, tapusin sila! Auntie, bilis. Umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin. Bilis na. Lumayas ka na po. Xiaoxia. Napakaswerte naman ni Zhao Hao. Bukod sa nakuha ko ang bata, may kasama pang matanda. Hay! Isang matanda at isang bata? Pagsilbihan niyo akong dalawa, ngayong gabi, tiyak na magsasaya ako ng husto, di ba? Hahaha. Xiaoxia. Huwag kang mag-alala. Habang narito ako, walang makakapanakit sa iyo. Hahaha, anak! Napakaswerte mo talaga. Naiinggit na tuloy ang tatay mo sa'yo. Inggit na inggit din po kami. Bakit kailangang mainggit? Sama-sama na lang tayo, para lahat tayo ay masaya. Sige ba, Brother How? Napakagalante mo talaga. Ganyan naman ako lagi. Ha 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 ha. Sige, tignan natin ngayon kung sino talaga ang magsisilbi sa atin. Oldly, tingin mo ba ay totoo ang Dakshamutay na ito? Noong kalahating buwan na ang nakakaraan, ay nakakita na talaga ako ng totoong Dakshamutay. Pagbati sa iyong matagumpay na pagbabalik, Diyos ng digmaang Lingxiao, pinalad po akong makakuha ng 2 bote ng Dakshamutay at sana po ay tanggapin niyo ito, Diyos ng digmaang Lingxiao. Naku, paanong mangyayaring totoo yan? Ang totoong Dakshamutay ay naroon sa Diyos ng digmaang Lingxiao na nasa Dragon Hall, kaya paanong mapupunta iyan sa mga kamay ng babaeng iyan? Siguradong peke iyan. Hayaan mo na kung peke, hindi naman makakasama iyan sa kalusugan. Hay, Sandali. Nasaan ang gift box ng alak na ito? ayan, kunin mo. Ang gift box. Ito ay totoo. Isang totoong Dakshamutay. Talaga? Ito ang tunay na Dakshamutay. Paano mangyayari iyan? Kung ang Dakshamutay na ito ay tunay, bakit ito mapupunta sa mga kamay ng babaeng iyon? Hindi kaya siya ay si Diyos ng digmaang Lingxiao? Ano? Siya si Diyos ng digmaang Lingxiao? Paano siyang magiging si Diyos ng digmaang Lingxiao? Tama. Ang Dakshamutay na ito ay sigurado akong ninakaw lang niya. Tama ka. Siguradong magnanakaw ang babaeng iyan. Hay, may punto ka. Sinasabi ko na nga ba, paano magiging pinuno na nirerespeto ng lahat ang Diyos ng digmaang Lingxiao na iyon? Sa buong buhay ko, kung makikita ko lang kahit minsan ang tanyag na si Diyos ng digmaang Lingxiao, magiging panatag na ang loob ko. Sandali, hindi pwedeng inumin ang alak na ito. Kailangan kong ipalam ito kay Commander Sun. Walang hiya. Pati ang alak ni Diyos ng digmaang Lingxiao ay nagawa nilang nakawin. Talagang humahanap siya ng sakit ng katawan. Commander po, nandoon po ang babae sa Barangay Zhao. Kasalukuyan siyang dumadalo sa handaan sa aming baryo sa Barangay Zhao. Eksakto. Papunta rin ako roon. Magsasama ako ng maraming tauhan para hulihin agad ang walang takot na magnanakaw na yan. Hoy, babaeng walang hiya ka. Napakalakas nga naman ng loob mo na maupo sa upuang yan. Alam mo ba kung kaninong upuan yan? Masyado kang mayabang at hindi nag-iisip at nangahas ka pang umupo sa tronong iyan. Isang upuan lang naman ito. Bakit hindi ako pwedeng umupo rito? Ibang ka na bang babae ka? Hindi mo ba talaga alam ang ginagawa mo? Alam mo ba, sa pag-upo mo sa upuang iyan, kahit may 10 ka pang buhay, hindi sapat iyon para pambayad sa gulo.
Parang gusto mo nang mawala ng maaga. Dapat ay marunong kang makiramdam sa kinalalagyan mo, kasi mukhang hindi mo alam kung sino ka sa harap namin. Baka may lakas ka mang umupo dyan, ay hindi ka na makakaalis dyan ng buo. Umalis ka na agad sa upuang iyan. Dahil kung hindi, siguradong iiyak ka sa pagsisisi. Umalis ka riyan. Umalis ka riyan. Ano? Hindi ako pwedeng maupo rito? Nakakatawa naman. Sa liit ng upuang ito, wala pa sa buong mundo. Ang upuang hindi ko kayang upuan. Narinig niyo naman ang lahat? Itong masamang babaeng ito, siya ang naghahanap ng kapahamakan? Huwag mo kaming idamay dito sa Barangay Zhao. Kapag dumating na ang may-ari niyan, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi. Auntie, baka mas mabuting tumayo na muna tayo. Ang upuang ito ay... Sa taong iyon, talagang hindi natin siya kayang labanan. Xiao Xia, huwag kang mag-alala. Kahit kanino pa mang upuan iyan, mauupo ako rito. Huwag kang matakot sa kanila. Proprotektahan kita. Wala akong pakialam kung para kanino man itong upuan. Ngayon, dito lang ako uupo. Kung may iba pa kayong pwedeng gawin, sige, ipakita nyo na. Kahit gaano pa katanyag o kamakapangyarihan ang may-ari nito, ngayong araw na ito, hindi ako aalis sa upuang ito. Siguradong magsisisi ka. Kapag hindi ka pa umalis diyan sa upuan at may nangyaring hindi maganda sa'yo, kahit sumigaw ka pa ng tulong, walang makakapagligtas sa'yo. Sinasabi ko na nga ba, ang mga taga-nayon na ito, bakit ang lakas ninyong mang-api? Kaya pala, dahil meron kayong protektor na walang hustisya, gusto kong makita kung sino ang kasabwat nyo na walang konsensya. Kapag sinabi ko sa'yo, baka himatayin ka sa takot, talaga bang iniisip mo na dahil lang may kaunti kang pera, pwede ka na maging arrogant at magmalaki sa amin? Ngayong araw na ito, tuturuan kita ng leksyon. Hello po, Sir Silingguan. Busy po ba kayo ngayon? Magsalita ka. Ngayon po ang kasal ni Xiao Hao. Pinadalahan ko po kayo ng imbitasyon. Natatandaan niyo pa po ba? Nakita ko na. Papunta na ako diyan. Anong minamadali mo? Talaga pong pupunta kayo? Aba, kung darating po kayo, ay napakalaking suwerte para kay Xiao Hao. Kaya lang po. Kaya lang ano? Kaya lang mukhang minala si Xiao Hao. Kasi ngayong araw ng kasal niya, sa napakasayang okasyon na ito, may isang kakaibang babae ang biglang pumasok at gumawa ng gulo. Hindi ko na po alam ang gagawin. May nagnanakaw ng alak tapos ngayon naman ay may babaeng nagwawala. Mukhang ang nayon nyo ay hindi na nagiging mapayapa ngayon. Opo, tama po, siya nga po. Sir Silingguan, kailangan po naming hustisya para kay Xiao Hao. Si Xiao Hao ay isa ring mahalagang tao dito sa Daxia. Ayun na nga, at minaliit na siya. Pati po kayo ay hiningi minamaliit. Amo, Commander, wala naman po akong kapangyarihan. Hinamak niya ako sa mismong kasal ko at wala akong magawa. Masyado po kasi akong mabait at masunurin. Commander, pumunta na po kayo rito. Dito po sa kasal ko, may dumating po na babaeng masyadong arogante, napakalakas ng loob niya. Hindi siya marunong rumespeto sa nakataas. Siya, hindi niya po kayo nirerespeto. Ano? Hindi niya ako nirerespeto? Opo, sir. Hindi lang niya kayo ininsulto, naupo pa siya sa pwesto ninyo. At hindi man lang namin siya mapigilan. Wala kaming kinalaman dito. Nakasaksi po ang buong baryo. Kalokohan ito. Napakalakas ng loob niya. Maghintay ka lang. Paparating na ako dyan. Bantayan mong maigi. Huwag mong hahayaang makatakas siya. Pagdating ko doon, tatapusin ko siya. Sige po, sige. Pakibilis po ang pagpunta. Ikaw na masamang babae, wala ka talagang takot sa mangyayari. Ngayong araw, wala sa inyong ang makakalabas ng buhay sa baryong ito. Pagdating ng taong iyon, papasok kayo ritong nakatayo, pero ilalabas kayo na wala na kayong buhay. Totoo yan? Tingnan mo muna kung may kakayahan ka ba talaga. Kinalaban mo ang hindi dapat kinakalaban. Wala nang makakapagligtas sa iyo. Simula nang maupo ka sa selyang iyon, sa paningin ko, parusa lang ang dapat sa iyo. Sa buhay na ito, wala ka ng pag-asa. Sa susunod na buhay, matuto kang magpakatao. Si Commander lang pala. Gusto kong makita kung sinong Commander ang nangangahas na magtanggol sa mga basura na gaya ninyo at nagsisilbing proteksyon ninyo. Kapag sinabi ko, tiyak na ikaw at ang kasama mo ay manginginig sa takot. Ang commander namin ay kilalang kilala ng lahat. Siya ang pinakamakapangyarihang si Commander San Ziquan. San Ziquan, sigurado akong hindi na bago sa inyo ang pangalang iyan. Kilalang kilala ang pangalang iyan kahit saan, dahil kahit sa buong Daxia, isa siyang tinitingalang tao. San Ziquan?
Hindi nga bago ang pangalang iyan sa akin. Siyempre naman, siya kaya ang ating kataas-taasang commander dito. Ano, nagsisisi na kayo? Nanginginig na ba kayo sa takot? Sinasabi ko sa inyo, huli na ang lahat para sa inyo. Malalaman natin kung sino ang manginginig sa takot kapag dumating na siya rito. Wala akong oras na makipagtalo sa inyong mga hamak na tao. Ang alam ko lang, inabuso niya ang batas. Kaya dapat lang siyang parusahan. Tingnan lang natin kung may kakayahan nga kayong gawin niyan. Ang nasa likod ng ating commander, kapag nalaman nyo, ay baka mamatay kayo sa gulat. Sa kapangyarihan at katayuan ng taong iyon, isang pitik lang ng daliri niya, parang langgam kayong madudurog at tatapusin. Gusto ko ngang malaman kung sino ang may lakas ng loob na magprotekta sa taong gaya ni San Ziquan. Tingnan natin kung sino pa ang mas mataas sa kanya. Sino ang nasa likod ni San Ziquan? Ipakita niyo para mamangha naman ako. Hay naku, ang babaeng ito. Nawawala na ba siya sa sarili? Napakalakas ng loob mong magsalita ng ganyan. At bastusin si Commander Sun. Kung ganoon, hintayin na lang nating dumating ang commander. Pagdating ni Commander Sun, titingnan ko kung makakapagsalita ka pa ng ganyang mga kalokohan. Sige, sasabihin ko na sa inyo. Daksha War God. Alam nyo naman kung sino iyon, di ba? Diyos ng digmaang Ling Xiao. Ang nasa likod ni Commander Sun ay walang iba kundi si Diyos ng digmaang Ling Xiao. Ang aming commander ay nakipaglaban noon kasama si Diyos ng digmaang Ling Xiao, kaya napakalapit nilang dalawa. At ikaw naman, isa ka lang namang normal na tao na may kaunting pera, pinapayuhan kita na huwag kang magmayabang dahil baka mapahiya ka lang sa huli. Tungkol kay Diyos ng digmaang Ling Xiao? Hindi mo ba talaga siya kilala? Ang pangalang ito sa buong Daxia ay tanyag at sikat, lahat ng tao ay kilala siya. Alam mo ba kung sino ang kinalaban mo? Ang kasama ng God of War? Kapag dumating na si Commander Sun, tinitiyak ko sa iyong pagsisisihan niyo ito. Totoo yan. Napakataas kaya ng katayuan ni Diyos ng digmaang Ling Xiao. Kaya niyang kontrolin ang lahat. Sa isang kumpas lang ng kamay, kahit saan siya pumunta, nanginginig ang lahat sa takot. Kahit isang daliri lang niya, kayang-kaya niyang durugin ang mga tulad niyo. Xiao siya, ito ba ang dahilan kaya nilihim mo? At hindi mo masabi-sabi sa akin ang paghingi ng tulong? Auntie, makapangyarihan po si Commander Sun. Sa isang pitik lang ay matatalo na tayo. Mas mabuting umalis na po kayo. Ayaw ko po kayong madamay sa amin. Talagang magaling si San Ziquan. Lakas ng loob niyang gamitin ang pangalan ko para magyabang at baluktutin ang katotohanan habang gumagawa ng masama sa mga babae at nang aapi ng mga ordinaryong tao. Ang lakas ng loob mo. Gusto mo na bang mawala? Gusto mo pa yatang mandamay ng iba? Kumpul lang pala kayo ng mga walang kwentang tao. Kahit si San Ziquan pa mismo ang pumunta rito, luluhod pa rin siya sa harap ko para humingi ng tawad. Ha 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 ha. Nasisiraan na siya ng bait? Gusto mo na ba talagang matapos? At idadamay mo pa ang mga kasama mo? Ikaw, bilisan mo at bumaba ka rito. Baba na, baba na, baba na. Pero, kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin, baka pag-isipan ko pa. Kapag dumating na si Commander mamaya, maaari kitang ituloy at pakiusapan siya para matiyak na wala mangyaring masama sa iyo. Ngunit, walang anumang bagay na libre sa mundong ito. Tama yan. At heto pa, kahit hindi ka na bata, maganda pa rin naman ang iyong mukha. Kung handa kang pagsilbihan kami ng ilang araw, baka sakaling kapag kaming dalawa ni Commander Sun ay nakiusap na, ay ayun, mapakawalan ka na niya. Siyempre, dapat kayong dalawa ang magkasamang magsilbi sa amin. Talagang mga walang modong tao kayo. Hindi talaga kayo makakausap ng maayos. Sasabihin ko sa inyo, ako ang manager ng Diyos ng digmaang Ling Xiao. At ang taong ito ay ang mismong Diyos ng digmaang Ling Xiao ng Daxia. Pagsilbihan kayo? Nararapat ba kayo para doon? Ha ha ha. Manager? Anong manager? Hamak na tauhan ka lang naman. Naku, manager pa raw ng Diyos ng digmaang Ling Xiao kung ano-ano na lang ang sinasabi niyo. Ang babaeng ito, paano siya magkakaroon ng anumang koneksyon sa Diyos ng digmaang Ling Xiao? Ang taong iyon ay isang dakilang bayani. Para sa akin, isa lamang siyang tagadala ng sapatos ng Diyos ng digmaang Ling Xiao, ni hindi siya karapat-dapat maging alalay doon. Ang bodyguard na ito, binayaran mo lang siguro para mag-acting dito, no? Sayang at wala siyang klaseng tingnan, at lalong walang dignidad, lalabas at lalabas din ang totoo. Meng Jiao, wag na tayong makipagsagutan sa kanila. Ngayon din ay tawagan mo si San Ziquan at papuntahin siya agad dito. Ay naku, ang corny naman yan. Pakinggan mo nga ang sinasabi mo. Parang wala nang katapusan ang pagyayabang mo. Tatawag ka? Ha ha ha. Ngayon, pati ba ang kung sino-sino lang ay may koneksyon na rin sa Commander Sun, nananaginip ka ng gising. Ako mismo ang tatawag sa kanila ngayon para marinig nila kung gaano kalakas ang loob mong magsinungaling. Hello? Commander Sun po. Ano na naman? May isang babae na nagpapakilala bilang si Diyos ng digmaang Ling Xiao at ang sabi pa, Ano pang sabi niya? ang sabi niya, humanda ka raw sa kaniya. Sige. Talagang napakahusay niya. Diyos ng digmaang Ling Xiao? Paano naman magiging si Diyos ng digmaang Ling Xiao at basta na lang pupunta rito? Talagang walang basehan yan. 5 minuto na lang at darating na ako. Bantayan niyo ng maigi ang mayabang na baliw na yan.
Ako mismo ang parurusahan sa kanya. Opo, sir. Pumunta ka rito sa loob ng 1 minuto. Huwag mo na akong paabutin ng pangalawang beses. Ang boses na yon, bakit parang pamilyar? Bahala na. Sa tapang niyang makipag-usap sa akin ng ganyan. Sisiguraduhin kong ang babaeng baliw na iyon ay labis na maghihirap at pagsisihan ang kaniyang ginawa. Draver, Ano po ang utos niyo, Commander Sun? bilisan mo ang pagmamaneho. Kailangang makarating agad tayo sa banquet hall. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na magpanggap na Diyos ng digmaang Ling Xiao. Kung sino man ang nangahas na magsabi ng masama at humiya sa akin, lumabas ka na dyan at baka sakaling maging mahinahon pa ako sa parusang ibibigay ko. Sino ang nagsasabi ng masama? Idilat mo ng maigi ang iyong mga mata para malaman mo kung sino talaga ako. Hoy, ikaw na walang hiyang babae ka. Talagang hindi ka natatakot sa mangyayari sa'yo. Lugar ito ni Commander Sun. Kaya kahit sino ka pa, kailangan mong sumunod sa akin. Kahit gaano ka pa katapang, dapat kang magpakumbaba sa harap ko. Kahit sino pang makapangyarihan ang dumating, kailangang tumabi sa kanya. Ngayong kinalaban mo si Commander Sun, tiyak na malaking gulo ang pinasok mo. Ay salamat. Commander Sun, matagal ka na naming hinihintay ng buong pananabik. At sa wakas ay narito ka na. Tama, pagdating ni Commander Sun, ang munti at simpleng baryo natin ay biglang nagliwanag. Ano nga ulit ang tawag doon? Iyong. Nagkaroon ng karangalan ng aming tahanan. Tama. Isang malaking karangalan talaga ito. Sa totoo lang. Sabihin mo na ang lahat. Commander Sun, napakataas ng katayuan mo. Xiao Hao, ang pagpunta ni Commander Sun sa iyong kasal ay isang napakalaking swerte sa iyong buhay. Alam ko talaga na Commander Sun, pinapahalagahan mo ako, mahal mo ako, kung hindi, hindi ka naman pupunta rito para suportahan ako. Ngayong narito na si Commander Sun, lagot ang masamang babaeng ito. Ay nako, Commander Sun, kailangang tulungan niyo po si Xiao Hao. Ngayon ang espesyal na araw ni Xiao Hao, tapos ay basta-basta na lang siyang inapi ng walang dahilan. Nasaan na ang hustisya rito? Tia, huwag ka na masyadong mag-alala. Huminahon ka lang po. Hindi ba't narito na si Commander Sun sa lugar na ito? Paborito ni Commander Sun si Xiao Hao, tiyak na tutulungan niya itong makaganti. Commander Sun, ano po ang nangyari sa inyo? Anong nangyari? Pinagalit ba kayo ng babaeng iyon ng husto? Dahil sa masamang babaeng iyon, napakakapal talaga ng mukha niya. Hindi lang siya pumunta rito para guluhin ang kasal ko, kundi mas lalong naging walang hiya siya dahil naupo pa sa trono ni Commander Sun. Hindi man lang niya tignan ang sarili niya. May karapatan ba siyang maupo sa trono ni Commander Sun? Hindi nakapagtatakang nanginginig si Commander Sun sa galit. Kung ako iyon, magagalit din ako. Mangmang na babaeng ito, nagawa pang magpanggap bilang Diyos ng digmaang Ling Xiao ni Daxia, HMP, ang baliw na babaeng ito, mukhang gusto na niyang mawala sa mundo. Tingnan nyo, nagalit na si Commander Sun naku. Ang babaeng ito, siguradong makakatanggap ng parusa. Mamaya, panunuorin nating lumuhod at magmakaawa ang masamang babaeng iyon. Kayo! Pasensya na po. Mataas ang katayuan ni Commander Sun, paniguradong hindi niya pag-aaksayahang patulan ang babaeng iyon. Mababawasan lang ang dangal niya. Dahil ayaw ni Commander Sun na gawin ang mga bagay na ikabababa ng dangal niya, dapat tayong mga tauhan, kumilos na tayo, hindi ba? Naku, kasalanan nating lahat. Hindi lang pala tayo padalos-dalos, hindi pa tayo nag-iisip. Naku, Commander Sun, huwag niyo po kaming parusahan. Dahil si Commander Sun ay ayaw dumihan ng sariling kamay, ako na lang po ang gagawa niyan. Hayaan niyo pong ako ang magparusa sa walang hiyang babaeng ito. Teka, Dad. Ako na po dapat. Ako na po. Kasal ko po ito ngayon. At sadyang pumunta si Commander Sun dito para suportahan ako. Bilang pagrespeto at tamang gawi, dapat lang na ako ang gumawa nito para kay Commander Sun. Hayaan mo na. Ako na. Hayaan mo ako. Tatay mo ako. Ako na po dapat. Ako naman ang tanging malakas na lalaki sa pamilyang ito. Sandali. Ako na. Ako na nga sabi. Ay, hayaan mo na po ako. Ako na. Teka lang, Hainaku. Tapos na ba kayong dalawa mag-ingay? Kung hindi kayo nahihiya sa ginagawa nyo, ako ay hiyang-hiya na. Ang gusto ni Commander Sun, ako ang humarap dito. Maturuan ng leksyon ang baliw na baeng iyan nang magtanda siya. Aba, bakit ka ba nakikisali? Ako na po. Ako na lang, ako na. Ako na lang po, ako na po. Anong pinag-aawayan nyo? Kayong mga walang silbi, tumahimik kayo. Kayo ay talaga namang, siya ay si... Commander, ano pong nangyayari sa inyo? Wala lang. Ano pang tinutulala nyo dyan? Hindi nyo ba nakikitang si Commander Sun ay naiinip na? Bilisan nyo na doon at turuan ng leksyon ang babaeng iyan para hindi na magalit si Commander Sun. Oo nga, tama ka. Kapag nagpatuloy pa ang away nating ito, at kapag nainip sa paghihintay si Commander Sun, siguradong lagot tayong lahat. Commander Sun? Pasensya na po sa aming pagkakamali at pinaghintay namin kayo ng matagal.
Hinyaan namin ang babaeng iyan na maging arogante ng mahabang panahon. Parurusahan ko na siya para sa inyo. Kasalanan mo itong baliw na babae ka? Napakalakas ng loob mo na maupo sa upuan ng commander at pinapahiya mo pa ang commander. Ako si Joe Libo. Ngayong araw ay para kay Commander Sun. Tuturuan ko ng leksyon ang masamang babaeng tulad mo para malaman mo kung sino ang pwede mong kalabanin at kung sino ang hinding-hindi mo dapat binabangga. Hemp. Teka. Ano ito? Commander Sun, bakit po niyo ito ginawa? Paano po nangyari? Anong ginagawa nyo? Hindi ba sabi nyo tuturuan nyo ako ng leksyon? Sige, nakaupo lang ako rito sa silya. Tingnan ko lang kung sinong mangahas. Ikaw talaga. Tumahimik ka, masamang babae. Nagkamali lang ng tama si Commander Sun. Dapat ay sa mukha mo tumama ang sampal na iyon. Ngayon, ako na ang tatapos para kay Commander Sun. Ito. Commander Sun, eto. Kung may nagawa man kaming mali, sabihin niyo lang po sa amin at aayusin namin. Commander Sun, hindi ba't sumusunod lang naman kami sa utos? Ayos naman ang lahat. Bakit bigla kayong nagagalit? Dapat ay parusahan nyo ang mapang-aping, walang respeto, at mayabang na maliit na taong ito. Tama. Nakuha pa niyang sabihing isa siyang daksya na Diyos ng digmaang Ling Xiao. Che, hindi muna niya tignan ang sarili niyang itsura. Malinaw naman kayo ang nanggugulo. Nang makita nyo na gustong tumulong ni Auntie sa akin, nasilo na kayo ng pera. At gusto nyo lang ubusin ang bulsa ni Auntie. Nang tumulong lang si Auntie laban sa kawalan ng katarungan, ay binalak nyo pa siyang gawan ng masama at nakawan. Ang mga puso ninyong lahat ay napakaitim. Ikaw na traidor na walang hiya ka. Pinalaki kita, para lang ba pumanig ka sa ibang tao? At nagawa mo pang kampihan ng babaeng ito. Katawa-tawa. Kailanman ay hindi nyo ako itinuring na pamilya. Sa nayong ito, mas maayos pa ang buhay ng hayop kaysa sa akin. Talagang wala kayong konsensya. Tumahimik ka. Sa tingin ko ay isa ka lang walang hiyang dapat turuan ng leksyon. Talagang tatapusin ko ang buhay mo ngayon. Hala. Auntie. Xiao Xia, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita hahayaang mapahamak. Commander Sun, hindi ba mali ang nasaktan mo? Dapat ay ang masamang babaeng ito ang pinarusahan mo. Uy, ano kayang nangyayari kay Commander Sun ngayong araw? Bakit sina Joe Libo at Wang Ju, yung mag-asawang iyon ang sinaktan niya? Itong mapagpanggap na ito, ayun at kampanteng nakaupo sa upuan. Bakit si Commander Sun ay mas naunang parusahan ang sarili niyang mga tao? Dahil kaya nakita ni Commander Sun na hindi maayos ang trabaho nila, kaya pumunta siya rito para managot sila? Commander Sun, baka po may pagkakamali lang. Bakit niyo po sinaktan ng mga magulang ko? Naku, bakit ang tindi ng galit ni Commander Sun? Dahil ba may nagawa si mga Joe na ikinagalit ni Commander Sun? Kaya siya hindi masaya? Teka. Commander Sun, wag na po kayong magalit. Kalma po muna kayo. Ito. Sa inyong pagdating dito, talagang kaming mga pamilya Joe ay nagkulang sa pag-asikaso at hindi kayo napaglingkuran ng maayos. Pero may dahilan po ang lahat. Kasalanan nito ng masamang babaeng ito. Hindi siya marunong makipag-usap ng maayos. Sinira niya ang kasal ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana mangyayari na pagdating nyo, ay wala man lang maayos na lugar para sa inyo. Totoo po, Commander Sun, lahat ng nangyayaring ito ngayong araw ay dahil sa pakikialam ng babaeng ito. Kailangang panagutin niyo siya para sa amin. Turuan niyo po siya ng leksyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana kami naging ganito kagulo na naging dahilan ng inyong pagkaabala. Tama iyan, Commander Sun. Hindi mo dapat isisi sa aming mga taga-pamilya Joe ito. Dahil ang masamang babaeng ito ang dahilan. Sinadya niyang pahirapan ang buhay natin. Kayong mga tao kayo, napakarami ninyong sinasabi. Pero binabaligtad nyo ang katotohanan. Bakit hindi nyo aminin ang mga ginawa nyo? Ikaw na taksil at walang hiya, manahimik ka. Akala mo ba ang babaeng iyan ay kayang protektahan ka habang buhay? Ha? Kung matapang ka talaga, sumama ka na sa kanya? Tingnan lang natin kung may tatanggap pa sa gaya mong masamang babae. Mabuting huwag na huwag ka babalik sa baryo ng pamilya Zoe. Dahil kung hindi, lilintikan ka talaga sa akin. Hala, Isara mo ang mabaho mong bibig. Si Xiao Xia ay hindi isang taong gaya mong basura na pwedeng husgahan kung sino-sino lang. Kung itutuloy mo pa ang pagsasalita ng masama, hindi ako magdadalawang isip na tulungan kang linisin ang mabaho mong bibig. Che, matandang babae ka, may edad ka na, pero nagagawa mo pang magyabang dito sa aming baryo ng pamilya Joe. Akala mo kung sino ka. Dahil lang ba marami kang pera? Napakadamot mo naman na ayaw mong mamigay sa amin. totoo iyan. Sa tanda mong iyan, imbis na asikasuhin mo ang pamilya mo sa bahay, lagi kang nasa labas para magpakitang gilas, at kunyari ay nagpapaaral pa ng mga estudyante,
Mapagpanggap ka at walang delikadesa. Ang mga babaeng tulad mo, dito sa aming baryo ng pamilya Zhao, ay walang halaga at walang kukuha. Tumahimik na kayong lahat. Kung ayaw nyo nang mabuhay, ako, gusto ko pa. Mga wala kayong silbi at puro lang kayo dakdak, mga bulag sa katotohanan. Kayo, gusto nyo yata akong maparusahan. Kayo, gusto nyo ba akong mapahamak? Ito? Anong nangyayari rito? Naku, napakagalit ni Commander Sun. Ibig bang sabihin ng babaeng iyon ay talagang ang si Diyos ng digmaang Ling Xiao? Che, sa itsura niyang iyan, paano mangyayari iyon? Kung siya si Diyos ng digmaang Ling Xiao, di ako na ang haring dragon ng Great Xia. Shh. Auntie, anong nangyayari? Parang takot na takot sa iyo ang Commander Sun na iyon. Hindi rin alam ni Auntie. Bakit ba kayo nakatingin sa akin? Isa lang akong ordinaryong tao. Nandito lang ako para sana tumulong sa isang estudyanteng kapuspalad para makapagkolehiyo, pero hindi ko inakalang si Xiao Xia sa nayong ito ay nakakaranas ng pang-aapi. Ang nayong ito ay puno ng kadiliman at kaguluhan. Xiao Xia, Opo, ililigtas kita ngayon sa hirap, bibigyan kita ng katarungan, at sisiguraduhin kong ang mga umapi sa iyo ay makakatanggap ng nararapat na parusa. Hindi ba tama ang sinabi ko? Commander Sun? Opo, tama po kayo. Kayo ang kailangan ng ating Great Xia, isang simple ngunit dakilang tagapagtanggol. Ang inyong mga ginagawa ay nagsisilbing liwanag ng katotohanan at huwaran para sa akin. Hindi ako karapat-dapat sa papuri. Subalit, dahil narito si Xiao Xia bilang testigo, sa mga taong walang konsensya at makasalanang tulad ng mga hayop na ito, Commander Sun, anong balak mong gawin sa kanila? Anong nangyayari? Bakit parang maayos naman kanina, pero ngayon tayo na ang malas? Naku, hindi ko rin alam. Ito. Kagalang-galang na babae, ano po ang gusto ninyong gawin ko sa kanya? Susunod po ako sa utos niyo. Ako ba ang tinatanong mo? Commander Sun, ilang taon ka na sa mataas na posisyon. Hindi mo pa rin ba alam kung paano ayusin ang ganito? O baka naman, hindi ka nararapat sa pwesto mo? Dahil wala ka namang silbi? Naku po, pasensya na kayo. Nalito lang ako dahil sa galit ko sa kanila. Ang mga walang kwentang taong ito, maghapon silang ganiyan, wala silang magawang matino, pero pagdating sa paggawa ng gulo ay ang bibilis nila. Dapat talaga sa kanila ay maparusahan ng husto. Naku po, Commander Sun, wala po kaming kasalanan. Bakit po kayo nakikinig sa sinasabi niya? Kasimbungalingan lang ang lahat ng iyon. Puro lang siya imbento. Che! Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo? Siya ay isang napakabuting tao. Tingin mo ba magagawa niyang magsinungaling? Samantalang ikaw na masamang babae. Nandito ka pa at pilit na nagdadahilan. Kayo, ilayo niyo ang mga ito sa harapan ko. Hindi. Commander Sun, patawarin niyo po ako. Naku, Xiao Xia, pati na rin po kayo, mabuting ginang, patawarin niyo po kami, pakiusap, palayain niyo na po kami. Boss, mula po kami sa Barangay Zhou. Ang Barangay Zhou ay taon-taong nagbibigay ng regalo sa inyo. Boss, maawa po kayo sa amin. ito. Anong nangyayari rito? Wala lang, basta ligtas ka. Sir, tapos na pong maasikaso ang lahat? Ano kaya kung pumunta tayo sa opisina ko at uminom ng tsaa? Sinasabi ko sa inyo, sa lipunan ngayon, ang mga mababait na taong katulad ninyo ay kakaunti na lang po talaga. Salamat sa imbitasyon, mauna ka na. May kailangan pa po ba kayo? Ipapahanda ko po sa mga tauhan ko. Xiao Xia, mukhang hindi komportable ang suot mong damit. Hayaan mong ang Uncle Meng mo ang sumama sa iyong magpalit ng malinis na damit. At para makapag-ayos ka na rin, anong sa tingin mo? Huwag na po. Masyadong abala pa. Paano naman magiging abala yon? Haha, hindi po ito abala. Hindi. Paano po magiging abala yon? Sige na, magpalit ka na. Hindi maganda sa pakiramdam ang basang damit. Miss Xiao Xia, sumunod po kayo sa akin. Ihahatid ko po kayo para makapag-ayos. Salamat, Uncle Meng. Sige na. Mag-ingat po kayo sa paglakad. Diyos ng digmaang Ling Xiao. Ako? Lumuhod ka. Luhod. San Zikwan, paano ka ba magtrabaho? Napagbintangan lang po ako. Diyos ng digmaang Ling Xiao. Wala po akong kinalaman sa nangyaring ito. Sige nga, sabihin mo. Paano kita napagbintangan? Ang mga ginawa nilang napakasamang bagay, talagang wala po akong kinalaman doon. Alam niyo naman po, napakalaki ng lugar na hawak ko. Ang maliit na baryo ng Zhao ay hindi ko na po talaga nababantayan. Talaga ba? Ang ibig mo bang sabihin, sa kakayahan mong iyan, ay hindi mo kayang pamahalaan ng ganoong kalaking lugar? Bakit hindi mo sinabi agad? Kung ganyan ka rin lang kawalang kwenta, maraming gustong pumalit sa pwesto mo bilang komandante.
Hindi po. Nagkakamali po kayo. Ay mali. Pagkukulang ko po ito. Pangako po, parurusahan ko ng matindi ang mga taga-baryong sangkot dito. Hindi ko hahayaan ang mga mapang-aping iyan at ang mga taong gumagawa ng masama. Isisisi mo sa kanila ang lahat? Para malinis ang pangalan mo? Commander Sun, alam ko kung paano ka mag-isip at kung ituturing mo akong tanga. Hindi ko po gagawin iyon. Diyos ng digmaang Ling Xiao. Sumusumpa po ako sa langit. Lahat ng ginawa nila ay sarili nilang pagkakasala. Ang tanging naging pagkakamali ko lang ay ang hindi pagbabantay. Wala po akong kasalanan, nadamay lang po ako sa kanila. Hemp, huwag kang magsinungaling. Ang mga taga-Baryo Zoo ay madalas kang bigyan ng suhol, hindi ba? Anong masasabi mo, Commander Sun? Diyos ng digmaang Ling Xiao, huwag po kayong magalit. Ito ay purong kalokohan lamang at kailanman ay hindi ko magagawang abusuhin ang mga tao at maging isang korap na opisyal na pera lang ang iniisip. Talaga? Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin, bakit ang isang hamak na taga-Barangay Zhao na taga-Nayon ay nagawang imbitahan sa kasal ang isang makapangyarihang tulad mo? At bakit pa, nagawa nilang buong tapang na tawagan ka sa telepono para lang pakiusapan kang sumuporta at kumanig sa kanila? Kasi po. Nabalitaan ko pong may gumagamit ng inyong dakilang pangalan. Natatakot po akong masira ang inyong reputasyon, kaya mabilis akong pumunta rito. Para sa Daxia, para sa inyo, at para sa mga mamamayan, nananatiling tapat ang puso ko. Bilang isang pinuno na dapat nag-aalaga sa mga tao, hindi mo man lang naisipang magsilbi o ibigay ang lahat para sa Daxia. Bagkus ay nakaupo ka lang sa iyong pwesto nang walang ginagawa kundi ang magpakasarap. Kung hindi ako dumating dito ngayong araw, ang inosenteng batang babaeng ito ay magiging biktima lamang ng larong marumi ng baryong ito. Diyosa ng Giyera, patawad po, huwag po kayong magalit. Kasalanan ko po, pagkukulang po ito sa aking tungkulin. Pakiusap bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Hindi ko na po uulti ng pagkakamaling ito. Hindi mo alam kung paano magsisi. Masyado ka nang matagal sa mataas na posisyon. Naging ugali mo na ang hamakin ng buhay ng iba. Mahirap nang baguhin ang nakasanayan. Dahil kung hindi mo pinahintulutan at konsintihin ang lahat ng ito, ang anak ko ay hindi sana dumanas dito sa Barangay Zhao ng ganitong katinding paglapastangan. Ano? Ang batang babaeng iyon ay ang iyong anak na nawalay sa iyo ng maraming taon. Tapos na, lahat ay tapos na. Nakakatawa talaga. Kahit hindi ko tunay na anak si Xiao Xia, hindi nyo pa rin dapat ginawa ang kasamaang ito sa isang babae. Kung hindi dahil sa paghahanap ko sa sarili kong anak at hindi ako napadpad dito sa Barangay Zhao dahil sa tadhana, hindi ko pa malalaman na ang lugar na ito ay bulok na hanggang sa loob. Maawa po kayo, Diyos ng digmaan. Maawa po kayo. Patatawarin ka. Paano ko pa mahiharap ang hinalay na si Xiao Xia at paano ko pa mahiharap ang mga inaaping mamamayan? Mga kawal, nasaan ang hukbong Ling Xiao? Diyos ng digmaang Ling Xiao, utos po ninyo, gagawin ng inyong lingkod ang lahat kahit ano pa man ang mangyari. Bawiin ang lahat ng kapangyarihan ni Sun Ziquan, sibakin siya sa kanyang posisyon, at pagkatapos ang peste na ito, ay parusahan at ipakulong. Masusunod po. Diyos ng digmaan, maawa po kayo. Diyos ng digmaan, patawad po. Diyos ng digmaan, Diyos ng digmaan, parang awa niyo na po. Uncle Meng, pupuntahan na ba natin ngayon si Tita at pati si Commander Sun? Miss Xiao Xia, isama muna kita para sa isang check-up. Ano po? Inabuso ka ng mga taga-Nayon sa loob ng mahigit 10 taon. At ang tita mo, natatakot siya na baka mayroon kang mga hindi nakikitang pinsala sa katawan, kaya pinakiusapan niya ako na ipasuri ka. Tara na. Diyos ng digmaan, maawa po kayo. Diyos ng digmaan, patawad po. Diyos ng digmaan, parang awa niyo na po. Ano pong tunog iyon? Wala namang kahit anong tunog. Siguro namamali lang ako ng dinig. Auntie, Xiao Xia, sa nakaraang mga taon, alam kong naging mahirap ito para sa iyo. ayos lang po auntie. Tapos na ang lahat ng iyon. Nasaan po si Commander Sun? Nandito lang siya kanina, di ba? Xiao Xia, ano ang tingin mo? Sa kanya, kay Commander Sun? Kahit hindi ko po alam kung bakit, parang may kakaiba kay Commander Sun ngayong araw na ito, pero isa pa rin siyang masamang tao at kasama ang grupo ni na Barangay Zhao ay nagagawa sila ng masama at nananakit ng mga mamamayan. Ganoon ba? Kung ganoon ay huwag ka nang mag-alala. Ano po? Si Commander Sun ay naliwanagan na sa kanyang mga pagkakamali at pinagsisisihan na ng lubos ang kanyang mga ginawa para bumawi sa kanyang mga kasalanan. Ay nagbitiw na siya sa kanyang tungkulin at ibinigay ang posisyon sa iba. Totoo po ba yan? Auntie, hindi po ba kayo nagbibiro lang sa akin?
Anak, magsisinungaling ba si Auntie sa iyo? Ang lugar na ito ay sigurado pong bubuti na ang kalagayan. Kung ganoon nga po, napakasaya po niyan. Auntie, hindi ko po alam kung naniniwala kayo sa tadhana. Pero mula nang dumating kayo, ang lahat po ng mga nangyayari ay unti-unti nang bumubuti. Siyempre, gusto ko po iyan. Kaya, ibig bang sabihin sa hinaharap ay pwede na akong mamuhay gaya ng ordinaryong tao at makapag-aral sa universidad? Siyempre naman, balak ko naman talaga na pondohan ang pag-aaral mo, pero hindi ko inasahan na ang mga tinatawag mong pamilya ay isa palang grupo ng mga masasamang tao. Siya, nitong mga nakaraang taon, alam kong sobrang nahirapan ka. Auntie, wag ka na pong malungkot. Ang mga madidilim na sandaling iyon ay lumipas na po pagkatapos nito. Makakapamuhay na ako ng normal, sa ilalim ng sikat ng araw. Tama ka, siya. Sumusumpa ako na ang hinaharap mo ay magiging mas maganda at mas gaganda pa. Ang mga masasakit na alaala sa nakaraan, dapat na natin itong tuluyang kalimutan. Mayroon pa po. Akong isang mahalagang ulat, boss. Sabihin mo, Alinsunod sa inyong utos, sinamahan ko si Binibining Xiaoxia para magpa-medical exam. Base sa resulta ng pagsusuri, si Binibining Xiaoxia ay nakaranas ng matagal na pang-aabuso, subalit ang kanyang katawan ay walang malubhang sakit. Medyo mahina lang siya sa ngayon. pero ano ang problema? Ang kaso, si Binibining Xiaoxia po ay nawalan na ng kakayahang magkaanak. Ano? Ang ibig mong sabihin, si Xiaoxia ay hindi na magkakaanak? Bakit nangyari ito? Wala na bang paraan para maayos ito? Wala na po. Dahil Po, naalis na ang aking sinapupunan. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Xiaoxia, Sa loob ng maraming taon, parang hayop nila akong utusan at kailangan ko pang pagtiisan ang kanilang pananakit ng walang dahilan. Mula nang mag-14 na taon ako, naging tanging pakay ko na ang pagsilbihan sila at sumunod sa bawat gusto nila. Kapag tumatanggi ako, sila ay parurusahan ako ng husto. Para hindi magbunga ang kasamaang ginawa nila sa akin, ipinangako kong hinding-hindi ako magkakaanak. Kaya sa buong buhay ko, ay wala nang pag-asang mabuntis at tuluyan nang nawalan ng karapatang maging isang ina. ang mga masamang taong ito, paano nila ito nagawa sa'yo? sadyang silang mga halimaw na nagpapanggap na tao. Paano nila nakuha sa isang inosenteng babae ang gumawa ng ganito? Kasamang gawain, dapat silang lahat ay magbayad. Auntie, huwag ka nang umiyak para sa akin. Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo na tapos na ang lahat ng ito? Xiaoxia, huwag kang mag-alala. Lahat ng ginawa sa'yo ng mga taong iyon, kailangang isa-isa mong tandaan ang lahat ng iyon. Auntie, anong nangyayari sa iyo? Bakit bigla kang... Dahil ako mismo ang paisa-isang babawi para sa iyo hanggang sa ang mga taong iyon ay tuluyang maparusahan. Maayos lang ako, Auntie. Nakalipas na ang lahat ng iyon. Sa totoo lang, naniniwala ako na ang mga paghihirap sa buhay ay magiging kapalit din ng malaking biyaya sa huli. Auntie, para po kayong isang premyo na kapalit ng mahigit 10 taon na hirap na dinanas ko. Kayo po ang nag-ahon sa akin sa gitna ng madumi at magulong putikan. Miss Xiaoxia, mabuting bata siya. Ang mga taong iyon, paano nila natiis? Nasaktan ng isang bata? Xiaoxia, tumayo ka muna. Pag-usapan natin ito kapag nakatayo ka na. Hindi, Auntie. Makinig po muna kayo sa akin. Halos nawalan na po ako ng pag-asa sa buhay noon, pero dumating po kayo na parang isang anghel na biglang nagpakita sa buhay ko at inilabas niyo po ako sa impyernong iyon. Kayo po ang pinakamabait na taong nakilala ko. Kung maaari po sana, gusto kong manatili sa tabi niyo para pagsilbihan at alagaan kayo sa inyong pagtanda. Napakabata mo pa. Napakabata mo pa para rito. Patawad dahil nabigo kita. Sa loob ng maraming taon, marami kang naranasang hirap. Patawad at nagkulang ako sa iyo. Auntie, anong sinasabi mo? Hindi ba't kakilala lang natin? Hindi ganoon iyon. Noon pang maraming taon ang nakalipas, noong hindi ka pa isinisilang. Nagkita na tayo. Nagbubuklod ang ating dugo at magkaugnay ang ating puso. Xiaoxia, anak kita. Ina. Ikaw ang aking ina? Pagbati po sa Diyos ng digmaang Ling Xiao dahil nahanap na ninyo ang inyong anak. At maligayang pagbabalik po sa Binibini. Wow! Ang laki ng bahay na ito. Ang tunay ko bang pagkatao ay isa palang prinsesa?
Siyempre, isa kang prinsesa, ikaw ang maliit na prinsesa ni Mama. Ang mga bahay na gaya nito, maaari po kayong lumipat sa bago araw-araw. At sisiguraduhin po naming hindi kayo mauulit sa loob ng 3 buwan. Huwag niyo na muna akong abalahin, para lang akong nananaginip. Mama, ikaw po ba talaga si Diyos ng digmaang Ling Xiao? Oo, kaso medyo komplikado. Ang pagkatao ni Mama. Nais ko sana itong itago, ngunit ngayong nabunyag na ito. Xiao, dahil kasama ka ni Mama, maari kang madamay at maging delikado ang sitwasyon. Wow, napakagaling mo talaga, Mama. Gusto kong maging anak niyo. Ang galing. Ang tagapagtanggol ng bayan na si Diyos ng digmaang Ling Xiao. Mama, ang husay niyo talaga. Hindi rin naman masama ang buhay ng ordinaryong tao. Xiao, makinig ka sa akin. Magulo ang sitwasyon at may labanan sa pagitan ng mga panig. Hindi ito biro. Kailangang ang kaligtasan mo. Ang unahin mo palagi. Naintindihan mo ba? Opo, Mama. Gagawin ko po iyan. Sige, binigyan kita ng mga bodyguard. At tuwing aalis ka, huwag kang mag-iisa kailanman. Bagaman baka mailang ka, ito lang muna ang magagawa natin ngayon. Xiao, pasensya na kung mahirapan ka. Sa wakas, nakatakas na rin ako mula sa kulungan. Totoo ngang ang Director Sun at ang Uncle Sun ay sadyang napakamakapangyarihan. Kung hindi dahil sa masamang babaeng iyon, hindi tayo mauuwi sa ganitong kalagayan. Pero ang masamang babaeng iyon ay si Diyos ng digmaang Ling Xiao. Kung balak nating magiganti sa kanya, parang imposible iyon. Napakalayo ng agwat natin sa kanya, kaya hindi natin siya kayang labanan. Kahit gaano pa kalakas ang isang tao, tiyak na mayroon din siyang kahinaan. Kailangan lang nating tumama sa tamang bahagi. Basta mahanap natin ang kanyang kahinaan, siguradong susunod siya sa lahat ng gusto natin. Brother Sun, mayroon ka bang naiisip na paraan? Ang anak mong si Zhao Xiaxia, siya ang anak ni Ling Wei. Ano? Pagdating sa kahinaan ni Ling Wei, ito ay walang iba, kundi ang anak nakakabalik lang sa kanyang tabi. Pero, ang batang ito, mataas na ang kalagayan ngayon, at ang makuha siya, ay parang kasing hirap na ng pag-abot sa langit. Huwag kang mag-alala, mayroon tayong makakatulong. Ayan, nandito na siya. Kumusta kayong lahat? Kumusta sa inyong lahat? Ako si Ichiro Yamamura. Mayroong lumang kasabihan ng Daksya. Ang kaaway ng iyong kaaway ay iyong kaibigan. Umaasa ako para sa ating matagumpay na kooperasyon. Hello, Mama. Bakit po? Xiao, anong ginagawa mo? Nandito po ako sa labas. Naglalakad-lakad. Mama, ano pong ginagawa niyo? May inaasikaso pa akong trabaho rito. Mag-enjoy ka lang dyan. Siya nga pala, may kasama ka ba riyan? Nakalimutan ko po. Ang pagkakaroon ng kasama sa labas ay hindi pa ako sanay. Sa susunod na lang po talaga. Ang batang ito, palagi akong pinag-aalala. Huwag mo na itong uulitin. Opo, naintindihan ko po. Walang hiyang babae ka, huwag kang maingay, kundi ay lulumpuhin kita. Saklolo, bitawan mo ako. Saklolo, tulong. Masamang babae? Talagang maliit ang mundo? Muli tayong nagkita. Bilis! Teka, narinig ko talaga ang boses ng babaeng humihingi ng saklolo. Bakit nawala na? Narinig ko rin yon. Pero wala namang ibang tao dito sa malapit. Anong babae? Sa tingin ko, dahil matagal na kayong walang mga nobya, kung ano-ano na ang naiisip nyo, maliwanag ang araw, ano bang posibleng mangyari? Guni-guni nyo lang yon. Baka dahil sa sobrang stress sa trabaho, nagkamali lang tayo ng rinig. Dahil sa gitna tayo ng labanan ng dalawang bansa, hindi ligtas dito sa labas. Mabuti pang umuwi na tayo. Huwag kayong umalis. Huwag. Ex-Yao nandito na si Mommy. Madam, bumalik na po pala kayo. Hindi pa po bumabalik si Miss Xiaoxia. Hindi pa bumabalik si Xiao. Gabi na rin na. Saan kaya siya nagpupunta? Diyos ng digmaan, sa tingin ko, huwag mo na masyadong alalahanin yan. Bata pa naman si Miss Xiaoxia, at ang mga bata sa edad niya, mahilig talaga silang gumala at mag-enjoy. Kahit tama ang sinasabi mo,
Pero dahil sa tensyon ngayon at masyadong delikado ang posisyon ko, bilang isang ina, hindi ko maiwasang hindi mag-alala. Masyadong masunurin si Miss Xiao Xia. Lagi siyang nagpipigil, kaya hindi rin maganda yon. Pwede niyo siyang bigyan ng sapat na personal space dahil ang kalayaan para sa kanya, ang matagal na niyang hinahangad. May punto ka naman? Buong araw na akong nagtatrabaho, pero hindi ko pa nakikita si Xiao Xia. Kaya parang may kulang sa pakiramdam ko. Kung nag-aalala po kayo, bakit hindi niyo subukang tawagan si Miss Xiao Xia? Pwede rin. Anong problema? Ming Zhao, tingin mo ba sa dalas ng pagtawag ko kay Xiao Xia ngayong araw? Isipin niyang sobra ko siyang kinokontrol at hinahadlangan ang kalayaan niya. Paano naman mangyayari yon? Pagpapakita lang yan ng pagkalinga mo sa kanya? Sige na, tawagan mo na siya. Kailangan ko pa talagang masanay sa pagiging isang ganap na ina. Naku, Uncle Son, anong gagawin natin? Tumatawag na, yung matandang iyon. Kapag ang masamang babaeng ito ay hindi sumagot sa tawag, paniguradong mapapansin niya agad na may problema. Ibinaba na ang tawag. Kinuha natin ang walang hiyang ito para gamitin siyang pananakot sa matandang babaeng iyon, di ba? Hangal. Nandito pa tayo, sa teritoryo niya. Kapag nalaman niya na kinuha natin, ang matagal na niyang hinahanap na anak, gamit ang kapangyarihan niya, ipakikubkob niya agad ang buong lungsod. Pagdating ng oras na yon, wala na tayong kawala. Uncle Son, ano nang gagawin natin kapag hindi natin sinagot? Ang matandang babaeng, ayon, ay magwawala, ipapasara niya ang mga daan sa lungsod, hindi rin tayo makakatakas. Tanga. Mga walang silbi. Lahat na lang kailangang ako ang mag-isip. Ano pa ang silbi niyo sa akin? Dapat pala nung una pa lang, hinayaan ko na lang kayong mawala sa kulungan. Naglabas lang pala ako ng mga pabigat sa buhay. Pasensya na po, Brother Son. Kasi, Manahimik ka. Masyado kayong nagpapanik. Hayaan niyo muna ako mag-isip. Gisingin niyo ang babaeng iyan at pasagutin niyo siya. Kay Diyos ng digma ang Ling Xiao ng tawag na ito. Sir, Uncle Son, Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Hi. Bakit hindi sumasagot ng tawag si Xiao Xia? May nangyari kaya sa kaniya? Hindi pwede. Kinakabahan talaga ako. Kailangang lumabas ako para hanapin siya. Zanshin, huwag po muna kayong mag-alala. Maaga pa naman po ngayon. Baka po si Binibining Xiao Xia ay nasa mall o sa iba pang mataong lugar. Maingay po sa ganoong lugar, kaya normal lang na hindi niya marinig ang tawag. Kapag nakita na po niya ito, siguradong tatawag po siya agad sa inyo. Sige. Hindi. Masyado akong kinakabahan. Hahanapin ko si Xiao Xia. Ah, si Xiao Xia pala. Tumatawag si Xiao Xia. Sabi ko na nga ba po, siguradong hindi lang po narinig ni Binibining Xiao Xia ang phone kanina. Ngayong nakita na niya, agad po siyang tumawag pabalik sa inyo. Kayo naman po, masyado kayong nagpapanik sa wala. Sagutin niyo na po. Hello, Xiao Xia. Mama, Xiao Xia, ikaw na bata ka. Napakapalalaro mo. Gabing-gabi na ay wala ka pa sa bahay. Hindi ka man lang nagsasabi kay mama at hindi mo pa sinasagot ang phone. Alam mo ba, sobra ang kaba ni mama dahil sa iyo. Mama, maayos lang ako. Huwag ka na po mag-alala. Mabuti naman kung ganoon. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ni mama. Akala ko po may nangyari na sa iyong masama. Ayos lang po ako, ma. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi ba sabi mo kaninang hapon na lalabas ka para maglakad-lakad? Bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa bumabalik? Nagpunta po ako sa mall mag-isa pagkatapos. Doon sa shop ng mga matamis, yung pinuntahan natin dati, ma. Natatandaan mo pa ba? Sabi mo kasi masarap ang tiramisu sa mall na iyon, kaya sinubukan ko itong tikman muli ng mag-isa. Ganoon ba, umuwi ka na ng maaga? Kung kailangan mo, papadalhan kita ng sasakyan ni mama. Wag na po, wag na po. Ma, uuwi na po ako mamaya ng mag-isa. Mama, kung wala na pong iba, ibaba ko na po ang tawag. Paalam po. walang hiya ka, mabuti naman at marunong ka makinig. Subukan mong humingi ng tulong sa matandang iyon at siguradong tatapusin ko ang buhay mo. Kinuha niyo ako? Para ba takutin ako? O para takutin ang mama ko? ang paghiganti sa iyo ang pakay namin. Tungkol naman sa matandang iyon, ngayong hawak ka na namin. Tiyak na hindi na mahirap pang itumba siya. Imposible.
Hinding-hindi ko hahayaang gamitin niyo ako para bantaan ang buhay ni Mama. Kung mangyayari iyon, mabuti pang mawala na lang ako. Ang ingay-ingay mo, manahimik ka. Napakarami niyang sinasabi. Pusalan ang bibig niya nang hindi na sumakit ang ulo ko. Tingnan niyo po, lumabas lang si Binibining Xiaoxia para mamasyal, kaya walang dapat ikabahala. Masyado lang po kayong ninenervelbios, kaya huwag po kayong mag-alala. Napakahigpit ng seguridad sa lungsod, kaya si Binibining Xiaoxia ay siguradong ligtas. Magtipon na agad ng mga tauhan at samahan niyo akong hanapin si Xiaoxia. Ipaabot ang utos sa lahat, isara ang lahat ng pintuan ng lungsod. Kahit isang langaw ay hindi dapat makalabas. Bakit po kayo nagkakaganyan? Hindi ba't si Binibining Xiaoxia ay nasa maayos namang kalagayan? Ito po, anong nangyari? Sa tingin ko ay hindi talaga ligtas si Xiaoxia sa oras na ito, kundi gusto lang ng mga kriminal na kumuha kay Xiaoxia. Naisipin ko na nasa mabuti siyang kalagayan. Diyos ng digmaan, bakit niyo po nasabi yan? Nabanggit ni Xiaoxia sa tawag na kinain niya sa dessert shop sa mall na pinuntahan natin dati ang tiramisu. Totoo namang dinala ko siya sa shop na iyon, pero Pero ano po? nagpalit na ng pastry chef ang shop na yon, iba na ang sarap at lasa kaysa dati. Kaya nitong buwan pagka-uwi ni Xiaoxia, ang tiramisu nila ay inalis na sa menu. Ang ibig niyo bang sabihin po, Alam ni Xiaoxia na sa shop na iyon ay wala ng tiramisu, pero seryoso pa rin niyang sinabi sa akin na kumain daw siya ng tiramisu doon. Sabihin mo sa akin, anong klaseng mensahe ang gustong iparating ni Xiaoxia? ibig niyo pong sabihin, ay nasa panganib si Binibining Xiaoxia? May masamang tao na kumuha sa kanya, kaya hindi niya masabi sa atin ang tunay niyang sitwasyon ngayon. Tama. At mukhang ang sitwasyon ni Xiaoxia ay delikado na talaga. Kung si Miss Xiaoxia ay kinuha ng mga masasamang tao kaninang umaga, ibig sabihin ng kumuha sa kanya ay malamang napapalabas na ng syudad ngayon. Kaya naman pala sinabi niyo na kailangang harangan ang lahat ng lagusan. Hindi ko lang alam kung aabot pa ba tayo sa oras. Hindi ko rin alam sa ngayon, pero ito lang ang tanging magagawa natin. Magtipon ka ng mga tauhan at samahan akong hanapin si Xiaoxia. Bilisan niyo ang galaw. Diyos ng digmaan, huwag po muna kayong mag-alala. Kung kinuha lang nila si Miss Xiaoxia nang hindi siya sinasaktan, ibig sabihin ay may iba pa silang pinupuntirya? Na ang totoong target nila ay malamang hindi si Miss Xiaoxia. Kundi ako, hindi ba? Opo, hanggang hindi nila ginagamit si Miss Xiaoxia para makipagnegosasyon sa inyo, sa tingin ko si Miss Xiaoxia ay siguradong ligtas. Dahil ang totoo, kapag buhay si Miss Xiaoxia, ay doon lang nila siya magagamit ng husto para ipang-ipit. Menzao, tama ka. Hindi ako dapat mataranta ngayon. Sa halip ay mag-aabang ako para magkaroon ng pagkakataong tapusin agad ang mga kriminal na iyon. Pero, isa akong ina, ang tanging pamilya ni Xiaoxia at bahagi na siya ng pagkatao ko. Patawad, pero sa pagkakataong ito, hindi muna ako makikinig sa lohika. Ibigay ang utos, halughugin ang buong lungsod para kay Zhao Xiaoxia. Diyos ng digmaan, Anong balita? May balita na ba tungkol kay Xiaoxia? sa ngayon ay wala pa po. Pero ayon sa utos nyo, nakalockdown na po ang lahat ng gate ng lungsod. Ngayon sa lungsod ng Qing, kahit isang ibon ay hindi makakalabas. Paigtingin niyo pa ang paghahanap. Magpadala kayo ng mga tao sa loob ng lungsod. Kahit baligtarin niyo pa ang buong mundo. Kailangang ang mga kriminal na iyan ay mahuli niyo. Opo, huwag po muna kayong mag-alala dahil sarado ang buong lungsod basta't hindi sila nakakalabas. Mahuhuli at mahuhuli rin natin sila. Kaya lang, Ano, kung pipilitin nilang gamitin ang buhay ni Miss Xiaoxia bilang panakot, baka wala na tayong magawa. wala akong pakialam sa mangyayari. Mahanap lang muna sila. Opo. Ngayong sarado ang lungsod, ang mga search party ay mabilis nang naghahanap. Pagkatapos nito, pumanatag na lang po kayo at hintayin ang resulta. Kaya lang ay hindi ko alam kung kaninong impormasyon ang ganito kabilis. Kakarating lang ni Miss Xiaoxia, pero may nagtatangka na agad sa kaniya. Sa ngayon, wala rin akong eksaktong suspek. Masyadong sensitibo ang katayuan ko. Maraming kaaway sa paligid, mga dayuhan, espiya, kaalitan, pati na rin mga politiko. Pero, ang tanging sigurado ay, ang gusto nilang puntiryahin ay ako. Minalas nga yata talaga tayo. Dahil kalalabas pa lang ni Binibining Xiaoxia, ay kinuha na siya ng kung sinong masasamang tao. Masyadong bata pa siya para makaranas ng matitinding gulo. Kasalanan ko ang lahat, nadamay pa siya dahil sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana niya kailangang dumanas ng pananakit at kahihiyan. Dapat sana ay nararanasan niya ang masayang kabataan. Dapat ay lumalaki siyang may kagalakan, imbis na maging anak ng isang Diyos ng digmaang Ling Xiao, at kailangan lang magtago ng magtago, namumuhay ng may kaba at takot araw-araw. Ako ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Huwag niyo po sanang sabihin iyan. Kayo ang pinakasikat sa daksiya sa loob ng maraming taon, ang hindi matalo-talong Diyos ng digmaang Ling Xiao. Dahil sa inyo, napakaraming tagumpay ang nakamit ng daksya.
Maraming mga tao ang umaasa sa inyo para sa kaligtasan ng ating bansa po. Hanggat naririto kayo, di mangangahas ang mga taga-Waguo na pumasok sa ating lupain ng Daxia. Iyo ang aming bayani. Niniwala ako na ipagmamalaki rin kayo ni Xiao Xia. Matandang Meng, tingin mo ba hindi ko dapat isinasama si Xiao Xia sa akin? Dapat ko ba siyang itinago ng maayos at itinago sa malayong lugar? Sa ganitong paraan, kahit hindi man kami magkita bilang mag-ina, kahit paano ay ligtas si Xiao Xia. Bakit niyo po nasasabi iyan? Gusto niyo lang makapiling ang inyong anak. May masama po ba doon? Kaso, ang isang simpleng hiling na ito, para sa inyo at kay Xiao Xia, ay naging napakahirap mangyari. Kung may dapat mang sisihin natin itong walang katapusang digmaan. Lulat po. Diyos ng digmaang Ling Xiao, may masamang nangyari. Doon sa Miss Xia na inyong tinitirhan sa Barangay Zhao, nawawala ang ilang mahahalagang preso na nakakulong. Nawawala ang mga bintay sa Barangay Zhao. Ang ibig mong sabihin ba ay ang mga nakakulong na taga-nayon? Opo ma'am, at saka, At ano? at si Sun Ziquan, ang dating Commander Sun, na nasa bilangguan din ay nakatakas na parang bula at tuluyang nakalaya. Kailan pa ito nangyari? Ipinapaalam ko po, mahal na general, na nangyari po ito noong mga nakaraang araw. Sayang lamang po dahil doon ay pinalitan ang Commander Sun at nagtalaga sila ng bagong kapalit. Kaya naman naging magulo ang sitwasyon doon at walang nakapansin sa nangyaring ito. Ngayon lamang po ito natuklasan at pinapunta po ako agad dito para mag-ulat. Alam mo ba ang pangalan ng iba pang taga-nayong nakatakas? Opo, natatandaan ko po. Ang mga nakatakas na taga-nayon ay galing sa iisang pamilya. Sila po ay sina Zhao Libo. Zhao Hao at Wang Ju. Sila nga po iyon. Sige, naiintindihan ko na. Maaari ka nang lumabas. Masusunod po. Paano niyo po nalaman na tatakas sila? Para po kayong manghuhula. Hindi sa alam kong tatakas sila, kundi dahil kinuha si Xiao Xia sila, ang pangunahing suspek, at nararamdaman kong ang kumuha kay Xiao Xia ay may kinalaman sa kanila. General, Anong balita? Nahanap niyo ba ang tao? naghalughog na kami sa buong lungsod. Pero wala kaming nahanap, mukhang wala na sila sa loob ng lungsod. Hump, nagising ka rin sa wakas. Bata ka. Dati sa Barangay Zhao habang nagpapagal ka araw at gabi at nagtatrabaho ng husto, hindi ka naman ganyan kaimportante. Kinuha niyo ako ng pilit? Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Kayong mga masasamang tao. Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Kung ano ang kailangan namin? Parang pinalalabas mong masasamang tao kami, pero mabubuti kaming tao. Ay, ano nga ba ang plano namin? Paano kung sabihin ko sa iyo na gusto ko lang makahanap ng mapapangasawa sa Barangay Zhao? Maniniwala ka ba? Ahahaha. At anong kinalaman ko riyan? Nandito na ako ngayon sa Pamilya Zhao. Wala na akong anumang kinalaman sa Barangay Zhao. Hoy, ikaw na walang hiya ka. Ngayong bigla kang umasenso, kinalimutan mo na kung sino ang nagpakahirap kumita para lang mapalaki ka? Napakawalang hiya mo at wala kang utang na loob. Ikaw na babae ka, masama ang ugali mo. Kung hindi dahil sa iyo, sana matagal na ako sa Barangay Zhao na nakapag-asawa at may mga anak na. At dahil nandito ka na muli sa aming mga kamay, isang malaking ganti ang gagawin ko sa iyo. Kayo ang puro kasamaan ng ginagawa. Nakatakas na ako sa inyo, pero kinuha niyo pa rin ako para saktan. Sobrang kamalasan talaga ang buhay ko. Sisihin mo ang iyong general na ina. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako nawalan ng kapangyarihan at katungkulan sa militar. Ang kasalanan ng ina ay babayaran ng anak dahil iyon ang nararapat. Anak ang magbabayad para sa utang ng ina. Tama lang yun. Sige, parusahan niyo ako. Nasa inyo na ang lahat. Tapusin niyo na lang ako ngayon. Hindi pwede iyon. Hanggat nasa mga kamay namin kayo, siguradong ang matandang iyon ay kusang lalapit sa aming bitag. Pagdating ng oras na iyon, paniguradong susunod siya sa amin. Dahil ang buhay ng kanyang pinakamahal na anak ay hawak-hawak pa rin namin. Huwag na huwag niyo nang planuhin ang masama sa mama ko. Kayong mga walang hiyang tao. Brat, ang tingin mo ba ay donya ka pa rin? Sinasabi ko sa iyo, dahil nasa kamay na namin kayo, tigilan mo na ang pag-aasal na isang mayaman. Ang ganitong pakikitungo sa isang ginang, hindi ba parang masyado namang bastos? Hay nako, nagkukunwari lang siya. Bakit may hapon dito? Mga taga-Japan ba ang nag-utos sa inyo? Nakunin ako para takutin ang aking ina. Ay, magandang binibini. Parang masyado namang mabigat ang iyong mga sinabi. Hindi ko sila inuutusan, kundi mayroon kaming magandang ugnayan kung saan nakukuha namin ang kailangan namin sa isa't isa. Anong pakinabang? At anong ugnayan? Haha. Dahil sa kanilang matinding galit, tinitingnan nila kayong dalawa bilang mga hadlang na kailangang tanggalin habang ako, si Ichiro Yamamura, ay hindi katulad nila. Wala naman akong galit sa inyong dalawa. Pasensya na po kung naging bastos ako sa binibini, pero ginagawa ko ito para sa aking bansa, para sa mas malalim na layunin.
Sa bansa? At malalim na layunin? Oo. Ang iyong ina ay ang laging panalong si Diyos ng digmaang Lingxiao. Hehe, ang kaniyang lakas ay higit pa sa karaniwang tao. Sayang nga lang, tapat siya kay Bansang Daxia na labis na ikinasasama ng loob naming sa Waguo. Ano ba talaga ang balak nyo? Ha, hindi lang pambihirang kakayahan ang mayroon ang iyong ina at ang mas bihira pa rito, ang kaniyang pangalan ay kilala sa buong mundo, walang hindi nakakakilala sa kaniya. Sa tindi ng reputasyon ni Diyos ng digmaang Lingxiao ay hangang-hanga sa kaniya ang lahat. Pero, may misyon pa kaming pag-isahin ang lahat sa Waguo na hindi pa tapos kung hahayaan lang natin ang ganitong sitwasyon na magpatuloy. Ang ating dakilang layunin ay siguradong mapuputol lang. Ito ba ang dahilan kung bakit nyo ako kinuha ng sapilitan? Haha, wag mo naman sanang masamain. Mayroong lumang kasabihan ng Daxia na walang kapantay ang pagmamahal ng mga magulang. Inanyayahan ka lang naman namin dito at kapag nalaman ito ng iyong ina, dahil sa labis na pangungulila, kusang loob din siyang darating para bisitahin tayo, tunay ngang napakaantig ng eksenang ito. Ang lalim ng pagmamahalan ng mag-ina. Naiparating ko na ang balitang ito sa matandang babaeng iyon at sinabing nasa kamay namin ang anak niya. Kung talagang gusto kanyang iligtas, susunod siya at mag-isang pupunta rito. Pero kung mas mahalaga sa kanya ang sariling buhay, kung gayon, mawawalan ka na ng silbi sa amin. Ngunit para sa iyo, batang ginang, huwag kang mag-alala. Ang iyong ina ay lumaban para sa Daxia ng napakaraming taon na ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya hanggang sa huling sandali. Marami na siyang nagawa. Ngayon, para sa iyo, dapat naman niyang isipin ang sarili niya at ang kanyang nawalang anak at pagbayarin ang Daxia sa pagkakataong ito. Ming Zhao, ihanda mo ang mga gamit at maghandang sumama sa akin palabas ng lungsod. Hahanapin ko si Xiao Xi. Diyos ng digmaang Lingxiao. Gulong-gulo lang po ang isip nyo ngayon. Kinuha nila si Miss Xiao Xia. At sigurado akong gagawin nila itong balak para takutin kayo. Sa ngayon, kailangan lang nating manatili dito at tahimik na maghintay. Darating din sila dito sa atin sa madaling panahon. Mahigit isang araw nang nawawala si Xiao Xia. Sinong magulang ang hindi mag-aalala? Magdamag na po kayong hindi natutulog. Magpahinga muna kayo kahit saglit. Ipagtitimpla ko kayo ng mainit na tubig. Kapag may balita na, gigisingin ko po kayo agad. Sa mga kritikal na sandaling ito, ang mahalaga ay may lakas tayo. Masamang balita, Diyos ng digmaang Lingxiao, may masamang balita. Ano yon? May balita na ba? Tama nga po ang hinala nyo. Si San Ziquan ang nasa likod nito, kasama ang 3 miyembro ng pamilya. Pamilya Zhou sila ang kumuha kay Miss Xiao Xia. Walang hiya ang sasama ng mga taong ito. Mga hayop, anong sabi nila? Sabi nila, ikunulong nila si Miss Xiao Xia sa loob ng isang hangar sa S-City. Pero gusto nilang kayo lang ang pumunta doon para makipag-usap. Kung hindi, papatayin daw nila si Miss Xiao Xia at wala na daw makakaligtas sa kanila. Naiintindihan ko. Ihanda ang sasakyan. Diyos ng digmaan, hindi po kayo pwedeng pumunta. Maliwanag na isa itong patibong, baka hindi na po kayo makabalik ng buhay. Kailangan kong pumunta. May magagawa man o wala. Isa akong ina, kaya kahit patibong pa yan, kailangan pumunta ako. Ano ba talaga ang balak nyong gawin? Bakit kayo nakikipagsabuatan kay mga Hapones at pinagtataksilan si Daxia? Ano bang pinagsasabi mo? Ang gusto lang namin ay tapusin kayong dalawang mag-ina. Pagtataksil sa Daxia at pakikipagsabuatan sa Waguo? Parang ang bigat naman ng mga binibitawan mong salita. Kahit sino pa ang aming katuwang, wala kaming pakialam basta maabot lang namin ang aming layunin. Masyado ba iyong sobra? Joe Shaxia, ang ganda pakinggan ng mga sinasabi mo, pero hindi ko talaga ito maintindihan. Mabuti pang pag-isipan mo ang sarili mong mga ginagawa. Dahil sa mismong pag-iral mo, naging posible ang mga bagay na ito upang habang buhay na. Ikabit si Diyos ng digmaang Lingxiao sa isang malaking kahihiyan. Hindi rin natin alam kung ang war god mong ina ay handang isakripisyo ang kanyang dangal. Kung handa siyang gawin iyon, kayong dalawa ay magmumukhang mga tunay na traidor sa bayan. Kung hahayaan niya kayong mawala, kayong dalawa ay magiging mga tunay na traidor sa bayan. Pero kung hindi niya kaya, magiging isang kaawa-awang at walang silbing ulila ka na lang kahit saan ka magpunta. Kayo ang mga trader sa ating bansa. Nagawa nyo na ang lahat ng kasamaan. Dapat lang naparusahan kayo ng langit. Sa mga ginagawa ninyong ito, siguradong makakatanggap kayo ng karma. Kahit mawala pa ako, hinding-hindi ko gagawin ang mga kasuklam-suklam at walang pusong mga bagay na iyan. Huwag niyong isiping magagamit niyo ako para pagbantaan ang aking ina. Nako, hindi ito maganda. Gusto niyang tapusin ang sariling buhay. Gusto mong mawala? Hindi iyan ganoon kadali. Kailangan mo pang hintayin ang matapang mong ina na pumunta rito para iligtas ka.
Pakawalan niyo ang anak ko. Diyos ng digmaang Ling Xiao, dumating ka rin sa wakas. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Mama, umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin, bilisan mo at umalis ka na. Xiao Xia, huwag kang matakot. Sun Ziquan, kung may galit ka sa akin, maaari mo akong harapin anumang oras. Bakit kailangan mo pang idamay ang anak ko? Naku, hindi ko naman magagawa yon. Paano ko naman matatangkang kalabanin ng isang tulad mo, Panginoong Ling Xiao? Ang lakas naman ng loob mong sabihin iyan. Wala akong oras para makipagtalo sa iyo. Ibigay mo na sa akin si Xiao Xia. Walang hiyang babae ka? Tinawag kitang Diyos ng digmaang Ling Xiao dahil nire-respeto lang kita. Pero masyado ka na yatang mapagmataas. Ha? Ang anak mo ay nasa aming mga kamay na. Nasa teritoryo namin kayo. At kung inaasahan mong makakalabas ka ng ligtas, nagkakamali ka. Libre ang mangarap. Magsalita na kayo. Ano ba ang gusto nyo? Hindi ba't gusto nyo akong bigyan ng mga kondisyon? Sabihin nyo ang mga kondisyon nyo. Hindi, Mama. Kapag pumayag ka sa kanila, parang nakipagkasundo ka na sa mga halimaw. Umalis ka na. Hoy, walang hiya kang bata, manahimik ka. Gusto mo na yata talagang mawala. Huwag mong hawakan ang anak ko. Bitiwan mo siya. Makikipag-usap ako sa inyo. Ang lalim ng pagmamahalan ng mag-ina. Nakakaantig talaga ng puso, pati ako ay naiiyak na. Ichiro Yamamura? Anong ginagawa mo rito? Hindi kaya. Ang binayaran mo ang mga taong ito. Kayong mag-ina ay talagang magkamukha sa lahat ng bagay. Ang salitang binayaran ay hindi tama. Para sa akin, ito ay isang magandang pakikipagtulungan. San Ziquan, may gusto ka pa bang sabihin? Ang pakikipagsabuatan sa mga kaaway ay mabigat na parusa. Nag-aalala ka sa iba? Dapat siguro unahin mong alalahanin ang sarili mo. Sa tingin mo po ba, kahit pa may mabigat akong kasalanan, ay magiging mas masama ang lagay ko kaysa sa nararanasan mo ngayon? Mas pipiliin mo bang sumama sa amin sa pagtulong sa mga kalaban para mailigtas ang mahal mong anak? O mas pipiliin mong protektahan ang dangal ng iyong pagiging Diyos ng digmaang Ling Xiao at isakripisyo ang anak mo at bumalik sa iyong tungkulin bilang Diyos ng digmaang Ling Xiao? Hindi, Mama. Hindi mo dapat silang sundin. Huwag kang maging traitor sa bansa. Hindi mo dapat... Xiao Xia, poprotektahan ka ni Mama. Xiao Xia, huwag kang matakot. Siguradong poprotektahan ka ni Mama. Mama, ikaw ang kilalang Diyos ng digmaang Ling Xiao. Ipinagmamalaki kita, mataas ang tingin ko sa iyo. Kahit na naging lagalag ako sa loob ng 18 taon, wala akong kahit kaunting hinanakit sa iyo. Dahil alam ko na ginagawa mo ito para sa mga tao ng Daxia, para sa lahat ng mamamayan ng Daxia. Xiao Xia, patawad po. Sa buong buhay ko na ito, Ling Wei, nasuklian ko ang pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang, napagsilbihan ko ang mga mamamayan ng bansa. Nagampanan ko ang tiwalang ibinigay ng gobyerno, pero ang tanging nagawa ko lang ng mali ay sa sarili kong anak. Mama, huwag po kayong makaramdam ng guilt. Para sa kapakanan ng ating mga mamamayan ang mawala ako, tatanggapin ko ang lahat at wala akong anumang pagsisisi. Kahit kailan sa buhay ko, hinding-hindi ako magiging traitor sa bansa. Xiao Xia. Tama na. Ang drama niyong mag-ina, dapat nang matapos dito. Diyos ng digmaang Ling Xiao. Ngayon, kailangan mo nang pumili. Paano kung wala akong gustong piliin sa dalawa? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba balak kumilos? Wala ka na bang pakialam sa buhay ng iyong anak? Isipin mo nang mabuti ang kahihinatnan ng iyong ginagawa. Ang mahal mong anak ay nasa aming mga kamay pa rin. Sa tingin mo ba talaga ay mas mabilis ka? Bago ko siya tuluyang parusahan? At may liligtas mo siya? O yung paulit-ulit mong sinasabi kung gaano mo siya kamahal? Pero wala ka namang pakialam kung mawala siya? Mama, huwag kang magpapadaya sa kanya. Mula simula pa lang ay hindi niya binalak na paalisin tayong dalawa rito ng ligtas. Umalis ka na mag-isa. Umalis ka na. Xiao Xia, Gusto mo bang mabuhay ang iyong anak? O gusto mong mawala na siya ngayon din? Lumuhod ka. Dahil kung hindi, ang makikita mo na lang ay wala ng buhay ang iyong anak. Ha. Ganyan nga, ang tinatawag nilang Diyos ng digmaang Ling Xiao. Sa harap ko ngayon ay para lamang isang talunang aso. Ha.
Bilis, iwan mo na ako. Umalis ka na. Xiaoxia, narito ka pa. Paano aalis ang mama mo? Huwag kang mag-alala. Lagi kang poprotektahan ni mama. Ayoko, Mama. Huwag. Huwag. Xiaoxia, huwag kang umiyak. Palagi akong nasa tabi mo. Naiiyak ako sa sobrang pagkaantig. Napakamadamdamin talaga nitong eksenang pagmamahala ng mag-ina. Pero sa totoo lang ay hindi nyo na kailangang maghilahan dahil Dahil kayong dalawa ngayon ay walang makakaalis. Dapat ay dito na matapos ang buhay ninyong dalawa. Hahaha. Ang isang dakilang bayani at sikat na Diyos ng digmaang Ling Xiao, sinong mag-aakala? Nasa huli ay wala na siyang saysay sa loob lang ng lumang bodega na ito na parang isang aso. Hahaha. Ganoon ba? Ganun-ganun mo na lang ibinigay ang iyong hatol. Ay hindi ba't masyado ka ng mayabang? Anong sinabi mo? Anong ibig mong sabihin? Ang pagiging hambog at maliitin ang kalaban, ang nakasanayan na ng mga banyaga. Diyos ng digmaang Ling Xiao. Paumanhin po dahil huli ang aking pagdating para protektahan kayo. Sana ay mapatawad niyo po ako, Diyos ng digmaan. Dakpin ang mga hamak na taong iyan, tapusin niyo sila kung kailangan. Walang kahit isa ang dapat makatakas. Masusunod po. Mga sundalo ng hukbong Ling Xiao, makinig sa utos. Handa po kami. Dakpin ang mga rebelde. Pagbayarin ng lahat. Nasusunod po ang utos ng hukbong Ling Xiao. sino mang sumubok lumapit, itutuloy ko ang masama sa anak ni Diyos ng digmaan. Kapag nangyari iyon. Anong nangyayari? Bakit bigla na lang siyang nawala? Nay. Walang hiya? Bakit ganito siya kalakas? Dahil ako ang God of War, dapat lang na mayroon akong tunay na kakayahan. God of War, parang awa mo na. God of War, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Dalhin niyo silang dalawa, itira sila para sa interogasyon pagbalik. God of War, parang awa mo na. Parang awa niyo na. Xiaoxia, Mama, mabuti naman. Sa wakas, ligtas na tayong lahat. Xiaoxia. Hinding-hindi nahahayaan ni Mama na masaktan ka pa. Maligayang pagbabalik sa lungsod, God of War. Pagbati sa muling pagsasama ng God of War at ng kanyang anak. Maligayang pagbabalik sa lungsod, God of War. Pagbati sa kaligtasan ng God of War at ng kanyang anak. Mama, uwi na po tayo. sige, uuwi na tayo. Happy birthday to you, 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 happy birthday to you. Xiaoxia, maligayang kaarawan. Ngayon po ba ang birthday ko? Xiaoxia, patawarin mo si Mama. Sa totoo lang, nakalimutan na ni Mama kung kailan ka talaga isinilang. Ang tanging natatandaan lang ni Mama noong ipinanganak ka ay ang mahinang pag-ulan ng niyebe. Tamang-tama at umuulan din ng niyebe ngayon. Kaya, Naintindihan ko na po. Sa mga susunod na taon, sa tuwing darating ang unang niebe, iyon ang magiging kaarawan ko. halika, hipan mo na ang kandila. Opo. Hais, anak, mag-wish ka muna. Mag-wish po? Oo, pagkatapos hipan ang kandila, kailangan mong humiling. Ngayon lang po kasi ako nakapag-birthday, hindi ko po alam na kailangan pa palang humiling. Xiaoxia, patawad at nagkulang si Mama sa iyo. Sige na, humiling ka na. Ang wish ko po sa aking kaarawan, sana ay kasama ko si Mama, na mamuhay ng masaya ng magpakailanman. Xiaoxia. Po? Bakit po, Mama? Ang kaawa-awa kong Xiaoxia, pati ang tungkol sa birthday wish, na hindi ito dapat sinasabi ng malakas, ay hindi niya alam. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Gagawin ko ang lahat sa buong buhay ko para makabawi sa kaniya.